Para mabayaran ang bundok-bundok na utang, umaakyat ako sa entablado at kumakanta. Tumahimik ang 70 bilyong titas, at ang mga ex-girlfriend ko, napahinto at napaisip dahil wala lang naman ako noon. Isa lang akong naghihirap na songwriter na napasobra sa pagkain ng braised chicken, tapos bigla na lang namatay. Pagmulat ko, nag-transmigrate ako sa katawan ng isang gwapong idol na wasak na ang karir. Sinuyod ko ang mga alaala niya at unti-unting nabuo ang buong larawan. Ang pangalan ng orihinal na kaluluwa ay River. Nagdebut siya sa edad na 18 sa isang talent competition show. Dahil sa itsura niya at sa ginawang hype ng management, mabilis siyang sumikat hanggang tuktok. Nakipag-date siya sa 3 babae, si Serena, Reyna ng Pop, si Jade, isang award-winning actress, at isang sikat na idol na paborito ng fans. Pero ang totoong sumira sa kanya ay isang tax scandal. Bumagsak ang reputasyon niya ng magdamag. Iniwan siya ng mga brands. Tinanggal siya ng mga show producer. At naiwan ang orihinal na kaluluwa na may 50 milyong utang. Grabe, sakuna talaga. Ito na yata ang pinakamasamang simula na pwedeng makuha. Sinuri ko agad ang sitwasyon. Una, pinuputol ko ang koneksyon ko sa Apex Entertainment. Pakiramdam ko sila talaga ang nasa likod ng fan sleeping scandal mula pa sa umpisa. Isang setup para pilitin akong mag-renew ng kontrata sa murang halaga. Buti na lang, dahil wasak na rin naman ang image ko, natuloy ang termination ng walang laban. Sunod, kailangan kumita at mabayaran ang utang. Kinuha ko ang phone ko at isa-isang kinontak ang mga variety show. Bawat isa sa kanila, iniiwasan ako na parang maisalot ako. Sa huli, matapos akong magmakaawa ng walang hiya, binigyan ako ni Director Lee ng Heaven's Voice ng isang pagkakataon, kontratang may mababang talent fee na 2.5 milyon. Ang Heaven's Voice ay isang brutal na music competition. Mga seryoso at batikang singer lang ang lumalaban dito. Alam na alam ni Director Lee na matatanggal agad ako. Gusto niya lang pigain ang huling natitirang kasikatan ko. Pero wala akong pagpipilian, ito na ang huling pagkakataon ko. Pagkaraan ng 1 linggo, nagsimula ang filming. Dumating ako sa hotel na inayos ng production. Ubus na ako sa pera. Binenta ko na nga pati apartment ko. Mahigit 20 milyon pa ang utang ko at hindi man lang ako makapag-order ng braised chicken. Buwisit. Kahit saang mundo pa ako mapunta, kayod ay kayod pa rin. Samantala, sa kabilang bahagi ng hotel, sa isang private dining room, nag-uusap ang ibang contestants. Makapaniwala ka ba, inimbitahan talaga siya ng producers. Si River. Wasak na ang career ng lalaking iyon. Tingnan mo nga ang lagay niya. Si Marcos, ang top-ranked singer sa kwarto, dahan-dahang humigop ng inumin niya bago ngumisi ng may pangungutya. Kalimutan niya na si River. Sa level ng skills niya, pampuno lang siya rito. Matatanggal agad siya sa elimination round. Si Marcos ang may pinakamataas na status sa industriya sa lahat ng contestants, kaya lahat ay nire-respeto siya. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang filming. Nag-set up ang production team ng maikling interview sa bawat contestant para sa introductory footage. Ang nag-interview sa akin ay isang producer na nasa early 30s, ang pangalan niya ay Yvonne. Nakasuot siya ng puting button-down shirt at jeans, at litaw na litaw ang bawat kurba ng kanyang hinog at magandang katawan. Itinoon ni Yvonne ang tingin niya sa akin at nagtanong, River, sa tingin mo ba makakalusot ka? Ikaw, ano sa tingin mo, Yvonne? Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya, habang may bahagyang ngiti sa labi ko. Sa sandaling nagtama ang mga mata namin, may kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ni Yvonne. Sagutin mo na lang ang tanong. Tigilan mo nga ang pagbabalik sa akin ng tanong, at huwag mo akong titigan ng ganyan. Pasensya na, hindi ko mapigilan. Isang bahagyang bakas ng pagkadiri ang dumaan sa mukha ni Yvonne, halos hindi mapansin. Pinag-isipan ko muna bago sumagot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung matatanggal ako o hindi. Isa-isahin ko na lang ang bawat hakbang. Napakunot ang noo ni Yvonne. Wala siyang napala sa sagot na iyon. Nagpatuloy siya. Isa pang tanong. Personal ito. Sa online world, sinasabi ng mga tao na nagkaroon ka ng romantikong relasyon sa ilang female artists. May gusto ka bang sabihin tungkol doon? Halatang script yon na galing mismo sa production team. Pero wala ako sa posisyon para tumanggi. Kaya direkta akong tumingin sa kamera at sinabi, may gusto akong linawin. Lahat ng relasyon na pinasok ko ay totoo. Hindi ako kailanman nakipagsabay sa maraming babae ng sabay-sabay. Sinulyapan ako ni Yvonne. Hindi siya kumbinsido. Pagkatapos ng interview, dinala niya ako sa waiting room. Sa sandaling binuksan ko ang pinto, siyam na pares ng mata agad ang tumitig sa akin.
May pagtataka, may gulat, pero higit sa lahat, pagkadiri. Umiti ako at kumaway sa lahat habang umiikot ang mga kamera. Napilitan silang tumango bilang tugon. Sinuyod ko ang paligid at umupo sa isang tahimik na sulok. Binato ako ni Marcus ng malamig na tingin, punong-puno ng pangmamaliit ang mga mata niya. Sa stage, inilalatag na ng host ang mga rules. 500 audience members ang boboto sa bawat round. Ang unang episode ay showcase round. Wala pang eliminations hanggang sa second episode. Si Marcus ang unang sumalang. Kinanta niya ang kanta na nagpasikat sa kanya. Parehong top tier ang vocals niya at ang mismong kanta. Talagang pambihira. Umingay ng husto ang crowd mula umpisa hanggang dulo. Natapos siya na may 456 na boto. Maliban na lang kung may himalang mangyari, siguradong first place na iyon. Habang nagpapatuloy ang show, ako ang pang-anim na performer. Bawat singer bago lumabas ay may sumisigaw at sumusuporta sa kanila. Pero nang turn ko na, walang ni isang nagsalita. Wala akong pakialam. Tinulak ko ang pinto at lumabas. Tinawag ng host ang pangalan ko. Biglang sumabog ang crowd sa mga sigaw ng protesta at pangungutya. Siyempre si River na naman. May gana pa talagang magpakita rito ang basurang iyan. Sa boses niyang ganyan, naghahanap lang siya ng kahihiyan sa pagsali rito. Girls, wag niyong bigyan ng boto ang gagong iyan. Siguraduhin ninyo siya ang pinakahuli. Kahit ang host, halatang hindi komportable. Mabilis niyang binasa ang adred at agad tumakbo palabas ng stage. Ibinaba ko ang ulo ko, mariing nakakuyom ang panga, sa kadahan-dahang itinaas ang mikropono. Sumabog ang crowd sa mas malalakas pang buo at mga insulto. Kahit si Director Lee nayanig din. Alam niyang mabubuo ako, pero hindi niya inasahang aabot ng ganito kalala. Pinagmamasdan niya akong nakatayong mag-isa sa entabladong iyon, pero may bahagya pa rin akong ngiti sa labi. May kung anong kumirot sa dibdib ni Yvonne. Ang gagong ito. Mukha tuloy siyang medyo kaawa-awa. Sa stage, inaasahan ko na ang lahat ng ito. Wala akong sinasabi. Tahimik lang akong nagpakalma. Marahan akong yumuko sa audience. Pagkatapos, nagsimula ang musika. Umilaw ang malaking screen at lumabas ang impormasyon ng kanta. Performed Gisai River. Written and composed Tiva River. Biglang natahimik ang crowd. Inakala nilang kakantahin ko lang ang isa sa mga dati kong hit songs. Walang may nag-expect ng original song. Hindi nga. Bulong ng isa. May sinulat si River. Sigurado kung ano-anong mumurahing pop song lang iyan. Isang kantang ginawa para kiligin ang mga fans niyang baliw sa kanya. Sandali, parang ang ganda ng intro ah. Kahit si Yvonne, napakurap habang pasimpleng sumulyap sa music director. Mabagal na balad ito, mahina niyang sabi. Walang-wala sa dati niyang style. Si Victor, ang music director, bahagyang napakunot ang noo. Siya mismo ang nagsubmit niyan. Maayos naman ang quality, pero duda akong siya talaga ang nagsulat niyan. Habang unti-unting bumibigat ang intro, dahan-dahan kong itinaas ang mikropono. Ilang simpleng linya lang at biglang tumahimik ang buong venue. Kitang-kita ang gulat sa bawat mukha. Ang gagong iyon, maganda pala talaga ang boses. Sa control room, nakatitig si Director Lee sa monitor, bagsak ang panga sa pagkagulat. Siya ba talaga iyan? Parehong tumango sina Yvonne at Victor. Hindi rin makapaniwala ang ibang contestants. Lalo na si Ruby. Nakita niya akong mag-perform noon sa isang music festival. Talagang sobrang pangit ng vocals ko noon. Paano ako gumaling ng ganito kalaki sa loob lang ng ilang buwan? Sa stage, patuloy lang akong kumakanta. Nakikinig ang crowd sa boses ko, medyo magaspang, mababa, at mabigat sa emosyon, habang unti-unting nawawala ang galit sa dibdib nila. Isang malungkot na love story ang dahan-dahang nabubuo sa isip ng lahat. Isang lalaking nakasakit ng babae. Isang lalaking nilulunod ng guilt, mag-isa, punong-puno ng pagsisisi matapos siyang iwan nito. Sa sandaling iyon, iisang tanong ang sabay-sabay na pumasok sa isip ng lahat. Sinulat ba niya ito base sa sarili niyang buhay? Para ba ito sa isa sa mga ex-girlfriend niya? Pero kanino? Kay Serena, Jade o Sunny? Umuugong ang audience sa samut-saring haka-haka. Para sa akin, sinadya kong piliin ang kantang ito. Sobrang gulo ng iniwang buhay ng orihinal na kaluluwa. Halos imposibleng baguhin agad ang opinyon ng publiko ng harapan, kaya bakit hindi ko na lang sakyan? Buuin ko na lang ang imahe ng isang lalaking tapat pero wasak ang puso. Scumbag. Ako. Gusto ko lang naman bigyan ng tahanan ang bawat babae. Hindi ako playboy, marami lang talagang kwarto ang puso ko, at bawat babae may totoong parte roon.
Sa stage, ibinuhos ko ang bawat piraso ng vocal skill na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon at bawat patak ng acting ability na meron ako. Umawit ako ng puno ng sakit at lambing habang palihim na hinahanap ang tamang close-up angle ng kamera. Sapat lang para unti-unting mamuo ang luha sa mga mata ko. Papalapit na sa huling bahagi ang kanta. Lahat ng tao, tuluyan ang nalunod sa musika. Matibay ang technical foundation ko, pero hindi pa lubusang nagsasanib ang emosyon at performance ko. May mga magagaspang pangparte. Nang tuluyang mawala ang huling nota, tumingin ako sa crowd at mahina akong nagsalita, bahagyang nanginginig ang boses ko. Salamat! Salamat dahil handa pa rin kayong makinig habang kumakanta ako. Taos puso kong ibig sabihin iyon. Dumukwang ako at yumuko ng malalim, isang buong 90 degreeng pagyuko para sa audience. Pagkatapos, humarap ako at yumuko rin sa mga musicians. Lumapit ng husto ang kamera para sa close-up. Sa malaking screen, kitang-kita ng lahat ang sinseridad sa mga mata ko. Tahimik na may kung anong tumama sa damdamin ng buong silid. Habang pinapanood niya akong nakatayong mag-isa sa stage, biglang nakaramdam si Yvonne ng kirot sa dibdib niya. Pagkababa ko ng stage, agad nagsimulang mag-usap-usap ang crowd. Maganda yung kanta, pero gago pa rin iyang lalaking iyan. Huwag kayong paloko sa pagpapanggap niyang broken-hearted at devoted. Hindi niya ako maluloko. Hindi ko siya bobotohan. Pagbalik ko sa waiting room, nakatitig sa akin ang ibang contestants, halatang hindi pa rin makapaniwala. Si Marcus ang unang bumasag sa katahimikan, sabay tanong ng diretsyo. River, ikaw ba talaga ang sumulat nun? Lahat ng iba, napayo ko pasulong, halatang curious. Huminto muna ako sandali bago tumango. Tama. Napangisi si Marcus. Malayo yan sa dati mong style. Malinaw ang ibig niyang sabihin. Iniisip niyang binili ko lang iyon sa ibang songwriter. Alam ko agad ang pinapatamaan niya. Kaya agad akong bumira pabalik. Marcus, hindi ba marami ka ring nirelease na kanta sa iba-ibang style? Napasinghal si Marcus at nanahimik na lang. Sa stage, inanunsyo ng host ang score ko. Congratulations kay River. 267 boto. Patag ang tono ng host, pero malinaw na malinaw iyon sa audience. Kumalat agad ang tawanan sa crowd. Hindi man lang umabot ng 300. Alam ko nang hindi kakayanin ang gagong iyan. Siguradong matatanggal siya sa susunod na episode. Samantala, nakaupo ako at kumakain ng sponsor-provided chips habang umiinom ng gatas. Sa totoo lang, kontento na ako sa numerong iyon. Pagkatapos ng pagbagsak ng reputasyon ko, inakala kong wala talagang boboto sa akin kahit isa. Pinapakita lang nito na tumama ang performance ko. Unti-unti lang. Pagkatapos, pumasok si Yvonne na may dalang kahon at inilapag iyon sa waiting room. Bawat isa, bubunot ng kantang i-cover sa susunod na episode. Nabunot ko ang isa sa mga kanta ni King Hu. Biglang nagtawanan ang ibang contestants. Kapag sinablay ko ang cover na iyon, dudurugin ako ng fans ni King Hu. At ayon sa balita, matagal nang hinahabol ni King Hu si Serena. Ako ang dating boyfriend ni Serena. Ngayon, ito ang magiging totoong palabas. Tinignan ako ni Yvonne ng may halong awa. Ngumiti lang ako at bahagya akong nagkibit-balikat. Wala na akong natitirang dapat katakutan. Ang gusto ko lang ay pera. At ganoon nga, natapos ang unang episode. Dumating agad ang bayad, sakto sa oras. Kinabukasan, matapos ang filming, pumasok sa account ko ang 2.5 milyon at sa wakas nakahinga rin ako. May mahigit 20 milyon pa rin akong utang, pero kahit paano, mabubuhay pa ako. Ang Heaven's Voice na lang ang tanging racket ko, kaya nanatili ako sa hotel, araw-araw nagpa-practice habang nagso-scroll sa social media. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng hate comments, pero nakakagulat, ang dati kong mga antis ngayon ang ilan sa pinakamalalakas kong tagapagtanggol. Pagkalipas ng 2 araw, inilabas ng production team ang preview ng unang episode, isang 3 minutong preview clip. Karamihan ay mga pre-competition interviews, pero ang pinakasumabog na eksena ay noong sinagot ko ang mga tanong tungkol sa 3 kong sikat na ex-girlfriends. Sumabog ang internet. Nakakadiri. Ginagamit niya ang pangalan ng queen ko para sumikat. Walang kapatawaran ang lalaking iyan. Pakiusap, lumayas ka na sa industriya. Nag-aapoy ang debate online, at dahil doon, nadamay ang Heaven's Voice diretso sa sentro ng atensyon. Sa loob lang ng 2 oras, ito agad ang number 1 trending topic. Nakita ni Director Lee ang numbers at tumango ng kontento. Sulit ang deal na ito. Sakto namang nagsalita si Victor. Director, sobrang laki ng traffic na hinihila ni River, pero masyadong marami ang antis niya.
Sa pangmatagalan, pwedeng makasira sa show at sa network ang ganyang klaseng init. Tumahimik si Director Lee. Totoong problema iyon, pero sayang kung bibitawan nila ang ganito kalaking atensyon. Hintayin muna natin. Tatanggalin natin siya sa second episode. Samantala, sa studio ni Jade, papasok sana ang assistant niyang si Mia na may bitbit na sandamakmak na documents nang pigilan siya ng isang katrabaho. Mia, heads up, masama ang timpla ng boss ngayon. Napahinto si Mia, hawak pa rin ang mga files sa mga braso niya. Anong nangyari? Maingat niyang tanong. Napairap ang katrabaho niya. Yung gagong iyon, sumasakay na naman sa trending wave. Binuksan ni Mia ang trending page. Agad niyang naintindihan ang lahat. Hindi niya napigilang bumulong. River, seryoso ba? Nasa kanya na lahat ng gusto ng iba, pera, looks, talento, paano niya nagawang itapon lahat ng iyon? Dati akala ni Mia perfect sila para sa isa't isa. Pero si River ang unang nakipaghiwalay. Mutual iyon, walang drama. Hindi kailanman ipinaliwanag ni Jade kung bakit, pero hindi nagtagal, nakikipag-date na agad siya kay Sunny. Marahang pumasok si Mia. Si Jade ay nasa desk niya, abala sa pagtingin sa tambak na files. Madilim ang ekspresyon niya. Boss, eto po yung documents na hinihingi niyo, sabi ni Mia, maingat na pinipili ang bawat salita, takot na baka lalo siyang mairita. Napakunot ang noo ni Jade habang nakatitig sa bundok ng papeles sa harap niya. Fine, umalis ka na, sabi niya nang naiinip. Napabuntong hininga si Mia sa ginhawa habang mabilis na lumabas. Kinuha ni Jade ang phone niya at nag-scroll sa trending topics. Huminto siya sa interview clip ni River at lalo pang dumilim ang mood niya. Ibinato niya ang phone sa gilid dahil sa inis. Sa kabilang panig ng syudad, matapos udyukan ni Marcus, nalaman ni King Hu na si River ang nakatakdang mag-cover ng isa sa mga kanta niya. Agad niyang kinontak ang production team. Bawal ang cover na iyon. Mas gugustuhin pa niyang sirain ang kontrata kaysa payagan iyon. Binaba ni Yvonne ang tawag, bakas ang tensyon sa mukha niya. Halos imposibleng makahanap ng kapalit na kanta sa ganito kaikling oras. Ikinaway lang iyon ni Director Lee. Hayaan niyo si River ang dumiskarte. Kung hindi niya kaya, kakanta siya ng sarili niyang kanta. Sobrang unfair pero wala nang magagawa. Pampuno lang naman siya rito. Matatanggal din siya sa susunod na round. Hindi nagtagal, dumating ang Sabado. Nagsimula na ang filming ng second episode ng Heaven's Voice. Nakatakdang ipalabas ang unang episode ngayong darating na Biyernes. Isa-isang pumapasok ang audience at umuupo sa kani-kanilang mga pwesto. Ako ang unang dumating sa waiting room. Sunod-sunod ding dumating ang ibang contestants, isa-isa. Lahat sila sadyang lumalayo sa akin. Ang dating top idol, nauwi na lang sa ganito. Wala akong pakialam. Patuloy lang akong sumisipsip ng sponsor-provided milk. Talagang mas masarap ang libreng pagkain. Palihim akong sinulyapan ni Ruby. Gwapo talaga si River. Hindi nakakapagtakang marami siyang nakalusutan dati. Umakyat na ang host sa stage at opisyal nang nagsimula ang filming. Dahil huli ako noong nakaraang episode, ako ang unang magpe-perform ngayong round. Napangisi si Marcus ng may yabang. Markado na para ma-eliminate, tapos siya pa ang unang sasalang. Kung hindi siya, sino pa ba? Sa stage, katatapos lang ipaliwanag ng host kung bakit napalitan ang kanta ko. Nagsimula nang magbuo ang crowd bago pa man ako lumabas. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa stage. Sa sandaling nakita nila ako, lalo pang naging marahas ang crowd. Bumaba ka na dyan. Mamatay ka na, gago. Tanggalin niyo na agad siya. Pumunta lang talaga ako rito para panoorin siyang matalo. Tahimik lang ang crew sa backstage habang nakikinig, sabay iling. Talagang dinudurog siya roon. Pero nanatili akong kalmado. Tahimik akong yumuko sa audience. Pagkatapos, humarap ako at yumuko rin sa mga musician sa likod ko. Mag-isa pa rin. Pagkatapos, nagsimula ang musika. Lumabas sa malaking screen ang pamagat ng kanta. Layer. Performed Gisai River. Written and composed Tiva River. Nagbulungan ang crowd. May agad naglabas ng phone at nag-search. Wala silang makita. Isa na namang original. Anong nangyayari sa lalaking ito? Simula kailan siya nagsusulat ng mga ganitong kanta? Siguradong ninakaw lang niya yan sa iba. Patuloy ang ugong ng crowd. Sa production table, napailing si Victor habang may pilit ng ngiti. Hindi ko maintindihan ang batang ito. Una, Stranded. Ngayon naman, Liar. Parehong malalakas ang dalawang kanta. Nakikinig si Yvonne sa intro, sandaling nawawala sa tunog nito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahina siyang nagsalita.
Baka siya nga talaga ang sumulat ng mga ito. Sa lagay niya ngayon, imposibleng may papayag pang magsulat para sa kanya. Maingay pa rin ang venue, puno ng galit na mga sigaw. Bumaba ka dyan. Gago ka at alam mo yan. Pero nakatayo lang ako roon, hindi na apektuhan kahit kaunti. Hinayaan kong balutin ako ng intro habang inihahanda ang sarili ko. Kakailanganin ko ang bawat patak ng acting skill na meron ako sa isang ito. Hindi ko pwedeng laktawan ang bahaging ito. Habang unti-unting bumibigat ang intro, dahan-dahan kong itinaas ang mikropono. Paglabas ng unang linya, agad muling sumabog ang crowd. Seryoso ba tong gagong ito, nagyayabang pa rin hanggang ngayon? 3 celebrity ex-girlfriends, tapos akala niya ikaka-proud niya yan? Kalahati ng mga lalaki sa audience, mukha nang gustong umakyat sa stage. Pero maya-maya, unti-unting humupa ang ingay. Nagbago ang ekspresyon ni Ruby. Isa na naman ba itong kantang sinulat niya base sa sarili niyang buhay? Sa umpisa, parang nagyayabang lang ang dating. Pero habang tumatagal siyang pinapakinggan, may kung anong hindi tama sa pakiramdam. Napansin din iyon ng audience. Ang lyrics. Bawat salita, punong-puno ng kabalintunaan. Kumikilos siyang parang wala siyang pakialam, pero ang totoo, sobrang lalim ng pakialam niya. Kumikilos siyang parang hindi siya nasasaktan, pero sa loob-loob niya, wasak na siya. Nagpatuloy ang performance ko. Bawat salitang kinakanta ko, tunog kalmado at parang walang iniinda. Pero ibang kwento ang nasa mga mata ko. Malalim. Pinagmumultuhan ng alaala. Punong-puno ng bigat. At sa tuwing haharap ako sa kamera, yung bahagyang kislap ng luha sa mga mata ko, nahuhuli ng eksakto. Bawat detalye, sumisigaw ng iisang katotohanan. Nagsisinungaling ang lalaking ito. Nagpapanggap siyang matatag habang unti-unting namamatay sa loob. Masyado siyang ma-pride para aminin ang sakit. Ang gagong iyan, wasak na pala sa loob. Pinapanood ako ni Yvonne mula sa gilid ng stage, at may kung anong nagbago sa tingin niya. Talagang devoted pala siya, ano? Pag-isipan mo. Si Serena. Si Jade. Silang lahat. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita ng masama tungkol sa kanya. Ni minsan. May ibig sabihin iyon. Siguradong tinrato niya sila ng maayos. Siguradong minahal niya talaga ang bawat relasyon. Kung hindi, imposibleng makasulat siya ng mga kantang ganito. Sa stage, namumula na ang gilid ng mga mata ko. Sa bawat sandaling tila napapalingon ako nang hindi sinasadya, eksaktong nahuli iyon ng kamera. May bahagyang panginginig ang boses ko. At iyon ang lalong nagpapabigat sa lahat. Tuluyan nang nalunod ang audience sa musika. Nalunod sa kwentong dala nito. Unti-unting naglaho ang huling nota. Hindi na mabilang kung ilan sa crowd ang palihim ng nagpupunas ng luha. Hindi ako nagsalita ng marami. Humarap ako sa kamera, pagkatapos yumuko ng malalim sa audience. Pagkatapos, yumuko rin ako sa mga musicians. May panginginig pa rin ang boses ko. Salamat! Salamat ulit dahil hinayaan niyo akong tapusin ang kantang ito. Narinig nila ang pagbasag ng boses ko. Nakikita nila kung paano ko pinipilit buuin ang sarili ko gamit lang ang natitira kong lakas. Mukha akong durog, mag-isa, halos bumibigay na. At sa sandaling iyon, may isang tao sa audience na hindi na napigilan ang sarili at sumigaw. River, huwag kang umiyak. Biglang tumahimik ang buong venue. Tumago sa kanila ang mga salita ko. At ganoon na lang, naintindihan ng lahat. Bakit Lear ang title ng kantang ito? Dahil bawat linya sa kantang iyon ay kasinungalingan. Lahat ng sinasabing wala akong pakialam sa lyrics, iyon ang mismong tunog ng isang taong mas nagmamalasakit kaysa kahit sino. Tahimik nang nagpupunas ng luha ang mga soft-hearted na tao sa audience. Yung babaeng sumigaw kanina, namumula na rin ngayon ang mga mata niya. Nakatitig siya sa voting device na hawak niya. Matatanggal din naman siya. Hindi naman makakabago ang isang boto ko. Binoboto ko yung kanta, sabi niya sa sarili niya. Hindi siya. Pinindot niya ang buton. Sa production table, mabagal na napabuga ng hangin si Victor. May iba pa bang nakapansin? Kung ikukumpara sa huling episode, malaki ang inimprove ng vocals niya. Mukhang seryoso talaga siyang nag-practice behind the scenes. Tumango sina Director Lee at ang iba pa. Noong nakaraang episode, naririnig na ang improvement, pero may mga raw edges pa. Ngayong gabi, halos flawless na. Hindi maalis sa isip ni Yvonne ang imahe ni River na mag-isang nakatayo roon, ang dating top idol. Tingnan mo siya ngayon. Grabe ang pagbagsak niya. Mahirap hindi makaramdam ng kahit ano. Sa stage, inanunsyo ng host na tapos na ang voting. At ang total votes para kay River ngayong round ay. Huminto ang host.
Lumaki ang mga mata niya. River, 379 na boto. Biglang sumabog ang audience. Nakaabot ng ganyang karaming boto ang gagong iyon? Seryoso ba kayo? Isang boto na lang, 400 na sana. Sino bang bumoto sa kanya? Hindi ba nagkasundo tayong huwag siyang iboto? Biglang napatigil ang crowd sa pagkabigla. Kung ganyang score ang nakuha niya noong nakaraang episode, pasok siya sa top 6. Nagkatinginan sina Director Lee at Victor. Pareho silang tunay na nabigla. Posible bang hindi talaga siya ma-eliminate? Pagbalik sa waiting room, nagsimula ng mataranta ang mga contestants na mababa ang ranking noong nakaraang episode. May ilan na halos mapunit ang notes nila dahil sa sobrang kaba habang naghahanda. Si Marcos naman, halatang tuluyang natapon sa composure niya. Humarap siya sa akin, may ngiting hindi umaabot sa mga mata niya. Maganda yung bago mong kanta, River. Balita ko kahapon mo lang sinulat iyon. Sa bilis na ganyan, siguro wala nang ibang kayang makasabay sa buong industriya. Malinaw ang ibig niyang iparating. Iniisip niyang binili ko na naman iyon sa iba. Narinig ko ang tunay na laman ng bawat salitang iyon. Matandang ahas talaga. Simula nang magsimula ang show na ito, panay na ang tira niya sa akin sa bawat pagkakataon. Parang iniisip niyang madali niya akong mababali. Dahan-dahang kumalat ang ngiti sa labi ko. Kalmado lang. Walang pakialam. Dahil lang hindi kayang gawin ni Marcos ang isang bagay, hindi ibig sabihin wala nang ibang makakagawa. Kung tutuusin, matagal ka na ring walang bagong release, Marcos, hindi ba? Mukhang sobrang busy ka sa pagbabantay sa buhay ng ibang tao. Hindi inasahan ni Marcos ang sagot kong iyon. Namula ang mukha niya. Patilig niya, namula rin. Naglabas siya ng malamig na singhal at hindi na nagsalita pa. Nakatitig ang buong room sa amin nang hindi makapaniwala. Sa industriyang ito, hindi ka basta-basta sumasagot ng pabalang sa mga senior mo. Pasimpleng sumulyap si Ruby sa akin. 2 beses pa. May kung anong kakaibang satisfaction na naramdaman niya roon. Hindi niya rin kailanman nagustuhan si Marcos. Lagi kasi itong umaasta na parang kanya ang buong lugar. Habang nagpapatuloy ang show, may isa pang contestant na nakakuha ng mas mababang score kaysa sa akin. 377 boto lang. Safe na ako sa huling pwesto. Ang huling performer ay si Marcos. Nag-cover siya ng isang king-level track. Nilagyan niya iyon ng sarili niyang estilo at buong kontrol niyang pinangibabawan ang stage. Mahigpit at pulidong-pulido ang vocals niya. Pagbalik niya sa waiting room, pasimple niya akong sinulyapan. Litaw na litaw ang satisfaction sa mukha niya. Tapos na ang lahat ng performances. Si Marcos ang unang pwesto na may 470 boto. Si Ruby ang pangalawa na may 455 boto. Si Wesley ang pangatlo na may 429. Si Brandon ang pang-apat na may 410. At ako, nakakuha ng 379 na boto. Pang-anim na pwesto. Sa totoo lang, tatanggapin ko na iyon. Mula sa pinakahuling pwesto, umakyat hanggang pang-anim. Malaking progreso na iyon. Sobra pa rin ang hate na natatanggap ko. Hindi naman talaga posible na makabalik agad sa tuktok sa isang bagsakan lang. Natapos ang second episode. Umalis ang na-eliminate na contestant na halatang puno ng panghihinayang. Pero walang pwedeng makipagtalo sa resulta. Pagkatapos, pumasok si Director Lee at inanunsyo ang rules para sa episode 3. Simula ngayon, VEM format na tayo. Lahat ng contestants kailangang gumawa ng original song base sa ibibigay na theme. Nagdala ang production team ng songwriting coaches. Malaya kayong humingi ng tulong. Ang theme para sa susunod na episode ay The One That Got Away. At doon mismo, may biglang sumiklab sa loob ko. Dose-dose ng kanta agad ang bumaha sa isip ko. Pagkatapos ng filming, bumalik ako sa hotel. Pumasok ulit sa account ko ang 2.5 milyon mula sa production team. Tiningnan ko ang balance ko. 5 milyon na ngayon. Kung makakapag-film pa ako ng ilang episodes, halos mababayaran ko na ang karamihan ng utang. Pagkatapos, mag-ipon ako, magtatayo ng music company, at palalagin iyon paunti-unti. Pero bago ang lahat, order muna ako ng braised chicken. Mabilis lumipas ang oras. Dumating agad ang Biyernes sa isang kisapmata. Malapit nang ipalabas ang unang episode ng Heaven's Voice. Kalahati ng internet nakaabang lang para panoorin akong sumablay at mapahiya. Samantala, tiningnan ni King Hu ang phone niya at nakita niyang dumating na ang package na ipinadala niya kay Serena. Nag-message siya agad. Serena, wag mong kalimutang kunin yung package mo. Si Serena ay nasa bahay, nagpapahinga.
Nakita niya ang notification at may bahagyang inis na dumaan sa mga mata niya. Matagal na siyang hinahabol ng lalaking iyon. Ibinaba niya ang phone at tumingin sa TV. Kasalukuyang nagsisimula ang unang episode ng Heaven's Voice. Sa parehong oras, nanonood din si music critic Lily na may 40 milyong followers sa lahat ng platforms. Bilang seryosong music reviewer, wala siyang respeto sa mga performers na habol lang ay cloud, katulad ni River. Ang gagong ito talagang sumali pa sa show na ito. Siguro nandito lang para makahuthot ng huling bayad bago tuluyang mawala. Sa sandaling lumabas ako sa screen, buong audience agad ang nagbuo at nagprotesta. Nag-cut pa ang production sa close-up ng crowd. Malakas, malinaw at ramdam ang alon ng galit at pangungutya. Kahit si Lily, hindi napigilang bumulong sa sarili niya. Habang mas mataas ang inakyat mo, mas masakit ang pagbagsak mo. Pagkatapos, nagsimula ang musika. Nakita ni Lily ang impormasyon ng kanta sa screen at napakurap. Original song. Mula sa kanya. Tumunog ang intro at agad naging alerto ang professional instincts ni Lily dahil sobrang nakakahatak ang intro na iyon. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Serena sa tahimik na curiosity. 2 taon silang magkasama. Alam na alam niya kung ano talaga ang dating kalidad ng vocals nito. Pero kung tutuusin, kapag inalala niya ng maayos, bukod sa pagkanta, wala naman siyang halos maipintas dito. Nang makita niyang sumali ito sa isang seryosong music competition, alam agad ni Serena na napasok na ito sa isang desperadong sitwasyon. Kung hindi nito gagawin ang ganitong risk. Hindi sa level ng skills niya noon at hindi habang ginagamit lang siya bilang katatawanan para humakot ng views. Pinanood niya ako sa stage. Yung mukha na iyon, gwapo pa rin gaya ng dati. Nang ibuka ko ang bibig ko, kahit ang kalmadong ekspresyon ni Serena bahagyang nabasag. Isang maliit na bakas ng gulat. Malaki ang inimprove ng vocals niya. Naalala niya ang madalas niyang sabihin noong sila pa. Singer ka. Kung gusto mong magkaroon ng pangmatagalang career, kailangan mong magsikap. At lagi akong ingisin ng pahilis sabay sasagot. So tutulungan mo ba ako? At isang bagay ang humahantong sa isa pa. Nang tuluyan silang maghiwalay, sinabi pa rin ni Serena sa akin. Sana ipagpatuloy mo ang pag-improve ng boses mo. Alagaan mo ang sarili mo. Ngayon, habang nakikinig siya sa akin, may kung anong nagbago sa loob niya. Nakinig nga siya. Talagang ang nagsumikap siya. May kung anong nag-iba sa ekspresyon niya. Habang nakikinig sa boses kong puno ng lambing at sakit. Habang pinapanood ang mga mata kong namumula sa gilid, parang pilit kong pinipigilan ang isang bagay. Yung mababa at bahagyang magaspang kong boses, punong-puno ng lungkot pero maganda pakinggan. Sa sandaling iyon, tumingin ng diretso sa kamera ang mapupula kong mga mata. At si Serena, nakatitig pabalik sa screen. At kahit imposible, parang nagkatinginan sila sa isa't isa sa pagitan ng screen. Ang tibok ng puso niyang matagal ng kalmado, biglang sumablay. Para basakin ang kantang ito. At sa sandaling iyon, bumuho sa isip niya ang mga alaala nilang dalawa. River, naniniwala ako sa'yo. Balang araw magiging legend ka. Hayaan mo akong tulungan ka sa vocals mo. River, tingnan mo, nanalo ako ng Golden Melody Award. Ang pinakamataas na karangalan sa music industry. Serena ko, ang galing mo naman. Pero lahat ng tamis may katapusan din. Kagagaling lang ni Serena sa pagiging independent at kakalunsad lang ng sarili niyang kumpanya. At dinudurog siya ng dati niyang label sa lahat ng paraan. Wala siyang choice kundi ubusin ang sarili niya sa trabaho. Samantala, pumirma naman si River sa Apex Entertainment. Biglang sumabog ang kasikatan niya. Tuluyan siyang naging top idol ng bansa. Mas lalo silang bihirang magkita. Sa huli, si River ang nakipaghiwalay. Sinubukan ni Serena na kumapit pa. Pero hindi na gumana. Hindi niya kailanman naintindihan kung ano bang nagawa niyang mali. Hindi ba't ginagawa niya lang naman ang lahat ng iyon para sa kinabukasan nilang dalawa? Wala pang 1 buwan matapos ang breakup, nakita niya akong kasama si Jade, ang pinakamalapit niyang kaibigan. Sa sandaling iyon, naputol ang huling hiblang pag-asa na hawak niya. Tuluyang nadurog ang puso niya. Pagkatapos noon, kalahating buwan siyang nagkulong mag-isa sa bahay. At tuluyan nang nasira ang pagkakaibigan nila ni Jade. Ang nagawa na lang niya ay ibaon pa ang sarili niya ng mas malalim sa trabaho. Nilabanan niya ang pressure mula sa dati niyang label at itinayo ang kumpanya niya mula sa wala. At ngayon, habang pinakikinggan ang kanta, muli na namang naanod ang isip niya. Para ba talaga sa akin ito? Sinasabi ba niyang pinagsisisihan niya ang lahat? Na alam niyang siya ang nagkamali? Samantala, ang mga nanonood ng episode ay tuluyang natulala. Nababaliw na ba ako?
Parang ang ganda talaga ng tunog ng gagong ito. May kung anong totoong lungkot sa kantang ito. Para nga ba ito kanino? Kay Serena, Jade, o Sunny? Natapos ang kanta. Sa stage, mapupula ang mga mata ko. Binuka ko ang bibig ko, boses na puno ng sinseridad. Salamat! Salamat dahil handa pa rin kayong makinig habang kumakanta ako. Taos puso kong sinasabi iyon. Yung mga salitang iyon. Yung imahe kong mag-isang nakatayo roon. May kung anong tumama sa mga tao nang hindi nila inaasahan. Masakit pala talagang panoorin ang dating top idol na nakatayo sa gitna ng wasak niyang karir. Kahit si Lily, may kung anong naramdamang gumalaw sa dibdib niya. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkatapos, tuluyan ng sumabog ang comments online. Sandali lang, ang galing pala talagang kumanta ng gagong ito ngayon. Paano walang nakapansin ito noon? Kahit gaano pa kaganda ang boses niya, player pa rin siyang gago. Walang pekong broken-hearted ang acting niya. Patuloy ang matinding debate online. Pagkatapos, lumabas ang final vote count. 267. Sumabog ang crowd sa hiyawan. Agad bumaha ang comment sa screen. Ha! Sabi na nga ba, wala rin siyang maipapakita. Siguradong huling pwesto na naman siya ngayong episode. Pagkatapos ng episode, matagal na nakaupo si Serena sa couch niya, hindi gumagalaw. Paulit-ulit umiikot sa isip niya ang melody ng kanta ko. Samantala, sa bahay ni Lily, pagka-end ng episode, agad siyang nagsimulang gumawa ng video. Hindi niya kino-cover lahat. Yung mga kanta lang na talagang worth pag-usapan. At pasok doon ang kanta ni River. Talagang nagustuhan iyon ni Lily. Samantala, tuluyan ng sinakop ng Heaven's Voice ang trending charts. Legendary performance ni Marcos. Napakagaling ni Ruby. Para ba kay Serena ang kantang sinulat ni River? Huling pwesto si River. Si River nga ba talaga ang nagsulat ng sarili niyang mga kanta? Mga topic na tulad nito ang sumakop sa bawat trending slot. At dahil sa kanta ngayong gabi, muling sumampa sa trending list sina Serena, Jade, at Sunny. Sa mga sandaling ito, katatapos lang ni Jade sa buong araw ng shooting at kakabalik lang sa hotel room niya. Pinag-cross niya ang mahahaba niyang mga binti habang nakikinig sa kanta. Isang pambihirang bakas ng gulat ang dumaan sa maganda niyang mukha. Paano gumaling ng ganito ang gagong iyon? Unti-unting bumalik ang mga alaala. Naalala niya kung paano natapos ang lahat. Malamig ang boses ni River noon. Tigilan na natin ito. Pagod na ako. Lagi kang nasa kung saan sa ang filming location. Halos isang beses sa isang buwan na lang tayo magkita. Napuno ng luha ang mga mata ni Jade. Nakipag-away siya sa pinakamalapit niyang kaibigan para lang makasama siya. At ngayon, siya naman ang gustong umalis. At ikaw naman? Ilang araw ka bang nasa bahay sa loob ng isang buwan? May gana ka pang sabihin sa akin yan? Umiyak siya hanggang sa mamaga ang mga mata niya. Pinanood niyang umalis ito nang hindi man lang lumingon pabalik. Tuluyan nang nadurog ang puso niya. Hindi nagtagal, nakita niya ang balita tungkol kina River at Sunny. Matapos ang kanta, nakaramdam si Jade ng matinding pagkabalisa. Kasabay nito, pinapanood din ni Sunny ang video. Simula nang maghiwalay sila, lalo lang humigpit ang kontrol ng kumpanya nito sa kanya. Araw-araw punong-puno ng group performances ang schedule niya. Pero hindi siya kailanman tumigil sa pag-iisip tungkol sa akin. Para ba sa akin ang kantang ito? Isang tahimik na init ang unti-unting sumibol sa dibdib ni Sunny. Kinabukasan, matapos ipalabas ang episode, umakyat ang Stranded sa pang-13 pwesto sa new release chart. Nairehistro ko na ang copyright nito. Umaasa ako sa royalties para tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Maaaring maganda pakinggan ang pang-13 pwesto para sa karamihan ng artists, at sa totoo lang, para nga sa karamihan, maganda na iyon. Pero para sa dating top idol, isa itong kabiguan, lalo na sa laki ng momentum na dala ng show. Hindi ko man lang mapasok ang top 10. Masakit iyon. Nakita ni Marcos ang numbers at malamig siyang natawa. Wasak na ang karir niya. Wala nang fan base para itulak pataas ang numbers. Siyempre, hindi na siya makakakumpetensya. Pero eksaktong sa sandaling iyon, inilabas ni Lily ang video niya sa short-form platforms. Hello everyone, ako si Lily. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang bagong kanta na Stranded. Pagka-live ng video, nagtrending ito sa loob ng wala pang isang oras. Nagsimula agad ang matinding diskusyon at itinulak ang kanta ni River sa harap ng panibagong audience. Pagkagising ko kinaumagahan, umakyat na ang Stranded sa pang-7 pwesto sa new release chart. Top 10 na. At sa lahat ng short-form video platforms, halos kahit saan ko tingnan, naroon ang kanta.
Pero ang comments, puro hate pa rin mula simula hanggang dulo. Pera ay pera. Hayaan silang magsalita. Hindi ko naman mababago ang lahat ng isang gabi lang. Mas mabuti pang tahimik na mag-ipon ng pera. Napakalaki pa ng utang na kailangan kong bayaran. Mabilis dumating ang Lunes. Nagsimula na ang filming ng episode 3 ng Heaven's Voice. Isa-isang pumapasok ang audience at umuupo sa mga pwesto nila habang nagbubulungan na agad. Nakalusot pala talaga ang gagong iyon noong nakaraang episode. Hindi ko man lang kayang tingnan siya. Hindi siya makakalampas sa round na ito. Sa backstage waiting room, may isa ng contestant na natanggal. 9 na tao na lang ang natitira. Nasa sulok ko na naman ako, tahimik na umiinom ng libre kong gatas. Napansin ko ang singer sa tabi ko. Si Ruby. Sobrang lapit niya kaya naaamoy ko ang mahina niyang pabango. Sandaling napadako ang mga mata ko sa maputlang balat na bahagyang nakalitaw. Napatingin ako kay Ruby ng isang beses na mas matagal kaysa dapat. Sa kabilang bahagi ng room, abala si Marcos sa pakikipag-usap kay Wesley, halatang maganda ang mood niya. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa akin, matalim ang mga matang puno ng pangmamaliit. Umakyat ang host sa stage. Opisyal nang nagsimula ang episode 3. Ito ang 5th round. Halatang tensyonado ang ibang contestants. Ako ang pang-4 na performer. Nang turn ko na, tumayo na sana ako nang maramdaman kong may humila sa lailayan ng shirt ko. Namula ng bahagya ang mukha ni Ruby dahil sa hiya. Bahagya siyang gumalaw sa upuan niya at binigyan ako ng paumanhing ngiti. Ngumiti rin ako pabalik at bahagyang tumango. Ayos lang. May kung anong dumaan sa mga mata ni Ruby. Parang anticipation. Sina Marcos at Wesley naman, nakatitig na agad sa malaking screen, hinihintay akong mapahiya. Kinuha ko ang mikropono at naglakad palabas. Hindi na ganoon kabagsik ang crowd gaya dati. Progreso. Tuloy-tuloy lang. Hinayaan kong maging tahimik at kalmado ang sarili ko, medyo malungkot ang aura, saka muli akong yumuko. Isang buong 90 degreeng pagyuko. May napansin ang audience. Parang may kakaiba sa kanya. Mas mapagkumbaba. Mas totoo. Unti-unting pumasok ang musika. Lumabas sa screen ang title ng kanta. Little Gila Little. Performed Gisai River. Written and composed Chiva River. Isa na naman original. Agad nag-react ang crowd. Linggo-linggo na lang ba siyang naglalabas ng original songs? Sandali, ibig sabihin ba nun, kanya rin talaga yung mga dati niyang kanta? Maganda yung intro ah. Teka lang, pakinggan muna natin. May bakas ng gulat na dumaan sa mukha ni Ruby. Them songwriting competition ang episode na ito. Karamihan ng contestants nagdala ng coaches para tumulong. Pero si River, siya lang mag-isa. 3 episode. 3 original songs. Imposibleng ninakaw niya lahat ito. Sa bawat nota na kinakanta niya, pinapatunayan niyang mali ang lahat ng chismis tungkol sa kanya. Nag-iba ang ekspresyon ni Marcos. Unti-unting bumabalik sa isip niya lahat ng sinabi niya noon. At hindi iyon magandang pakiramdam. Sa stage, bumukas ang musika na parang alon. Pagkatapos ng intro, dahan-dahan kong itinaas ang mikropono at nagsimula akong umawit. Isang nanginginig na boses. Mababang tono, medyo magaspang. Mga matang puno ng pananabik at pagsisisi. Parang isang lalaking nagluluksa para sa bagay na hindi na niya kailanman maibabalik. Nakikinig ang crowd. At ang paisa-isang buo, himalang unti-unting naglalaho. Lumapit ang kamera para sa close-up. Ang lungkot sa mukha ko. Ang guilt. Yung sakit na nasa mga mata ko. Tumama iyon sa bawat taong nasa silid. At muli nilang naalala ang kwento ko. Para sa aling ex-girlfriend kaya ang kantang ito. Posible kaya minahal niya talaga ang bawat relasyon niya. Baka hindi ganoon kasimple ang mga breakup na pinagdaanan niya. Patuloy akong umaawit. Ibinubuhos ko ang lahat. Eksaktong timing. Little Gila Little ay kantang talagang mahal ko. Malalim at personal. Nang tumama ang chorus, parang pinunit ng boses ko ang sarili nito. Hilaw. Parang isang taong nabuhay sa bawat salitang kinakanta niya. At sa mga mata ko, kitang-kita iyon. Pagsisisi. Pinapanood ako ni Yvonne mula sa gilid ng stage. Iniisip niya ang theme ng episode. The One That Got Away. Habang pinakikinggan ang kantang ito, hindi na maikakaila. Pinagmumultuhan siya ng bagay na nawala sa kanya. Lalo na sa unang verse. Masyado siyang naging abala, laging nakikipagbanggaan sa mga taong mahal niya. Iyon ba ang naging dahilan ng nangyari sa kanila ni Serena? Tuluyan nang nahahatak ang audience ngayon. Nagpatuloy ang performance ko.
At habang nakikinig sila, may kakaibang bigat na unti-unting bumalot sa buong venue, tahimik at hindi maipaliwanag. Ang gagong ito. Mukha talaga siyang isang taong seryoso kung magmahal. Papalapit na sa dulo ang kanta. Natapos ang kanta. Tuluyan ng tumahimik ang buong venue. Parang nakulong pa rin ang audience sa musika. Muli akong yumuko, mapupula ang gilid ng mga mata ko, bahagyang nanginginig ang boses ko, at buong sinseridad akong nagsalita. Salamat! Talagang taos puso kong sinasabi iyon. Yuko ng yuko. Salamat ng salamat. 3 rounds na sunod-sunod na. Nagsimulang magbulungan ang crowd. Parang iba na siya. Hindi ko alam. Parang naaawa na ako sa kanya. Ang ganda talaga ng kantang iyon. Napaluha nga ako. Huwag kayong magpaloko sa acting ng gagong iyan. Specialty niya ang peking luha. Pinapanood ni Yvonne ang malungkot kong figurang naglalakad pababa ng stage habang kumikislap ang mga mata niya. Pinagsisisihan ba niya talaga? Bakit niya ibinubuhos ang buong puso niya sa bawat performance? Posible bang mali ang lahat ng iniisip ng mga tao tungkol sa kanya? Pagkatapos, inanunsyo ng host ang vote count ko. Nakakuha si River ng 427 boto. Sa isang iglap, sumabog ang buong venue sa nakabibinging kaguluhan. Hindi nga. Nakakuha ng ganyang karaming boto ang gagong iyon? Wasak na nga ang career niya, pero binoboto pa rin siya ng mga tao. Tingnan mo, hindi naman ako fan niya. Binoboto ko lang ang magandang musika. Same. Halos kasing gulat din ang production team. Talaga bang bumabalik ang lalaking ito? Huling pwesto noong round 1. 379 na boto noong round 2. At ngayon, 427 sa round 3. Napailing si Victor habang maihalong paghanga. Ang sinseridad ang pinakamatinding sandata. Sinusubukan niyang makuha ang crowd gamit lang ang musika. Hindi ba yun naman talaga ang dapat na ginagawa ng music? Biglang natawa si Director Lee. Pinaghirapan niyang makuha ang pwesto niya rito. At patuloy siyang nagdadala ng ingay at atensyon sa show. Ano pa bang hindi magugustuhan doon? Samantala, pagbalik sa waiting room, nawalan na ng gana ang ibang contestants kahit sa simpleng usapan. Lahat ng mukha, bakas ang tensyon. Kapag nagkamali ka, tapos ka na. Iniisip ni Marcos na nababaliw na ang audience. Wasak na ang reputasyon ng lalaking ito. Pero napakarami pa ring bumuboto sa kanya. Hindi matanggap iyon ni Marcos. Matapos ang lahat ng performances, inilabas na ang final standings ng round 3. Napanatili ni Marcos ang first place na may 465 boto. Sumunod ng dikit si Ruby sa second place na may 460 boto. Pangatlo si Brandon na nagkaroon ng standout performance ngayong round na may 446 na boto. Pang-apat si Wesley na may 437. At ako, pumwesto sa pang-5 na may 427 boto. Sa totoo lang, higit pa ako sa kontento. Unti-unti nang umaayos ang lahat sa direksyong gusto ko. Para naman sa iba, habang pinapanood nila akong makalusot na naman sa panibagong round, mahirap basahin ang ekspresyon sa mga mukha nila. Yung contestant na na-eliminate, halatang tuluyang nadurog. Napansin ni Marcos na 5 boto lang ang lamang niya kay Ruby, at may malamig na tingin na dumaan sa mga mata niya. Simula pa noong round 1, hindi na niya binitawan ang top spot kahit minsan. Unti-unti nang bumabalik ang kasikatan niya. Gusto ng label niya na manatili siyang nasa taas. Posibleng ang show na ito ang tiket niya pabalik sa spotlight, at kung mananalo siya sa buong competition, napakalaki ng magiging tulong nito sa career niya. Sa pagtatapos ng episode, inanunsyo ni Director Lee ang fame para sa susunod na round. Kakapagsimula lang ng autumn, ilang araw na ang nakakalipas, kaya iyon ang gagawin nating theme. Sumulat kayo tungkol sa tanawin ng season na ito o isang autumn love story. Agad may isang kanta na pumasok sa isip ko. Pagkatapos ng filming, nagmadaling umalis ang ibang contestants sa kani-kanilang exits. Ako, hindi ako nagmamadali. Wala naman akong ibang pupuntahan. Pagbalik sa hotel, biglang sumagi sa isip ko ang mapuputing binti ni Ruby. Masamang isipin. Masamang isipin. Masyado nang matagal. May sarili ring instincts ang katawan na ito. Mabilis akong umorder ng braised chicken para ilihis ang atensyon ko. Sa mga sumunod na araw, nanatili lang ako sa loob at nag-rehearse, habang patuloy na sinusubukang masanay ng lubusan sa katawan na ito. Mabilis na dumating ang Biyernes. Ngayong gabi, ipapalabas ang second episode ng Heaven's Voice. Sa sandaling magsimula ito, dagsa agad ang viewers. Sa wakas, Biyernes na rin. Nandito ako para kay Ruby. Ito ang elimination round.
dapat matanggal na ang gagong si River. Nagwawala na agad ang live comments. Patuloy pang sumasabog ang Stranded ngayon. Kakaakyat lang nito sa pang-4 na pwesto sa new release chart. Pero marami pa rin ang hindi siya mapatawad. May ilan namang supporters ang lumalaban pabalik. Sobrang nagsisikap siya. Naniniwala ako sa kanya. Hindi siya mapapatigil. Aabot siya hanggang dulo. Nanonood din si Lily sa tamang oras. Mas lalo niyang nagugustuhan ang Stranded habang paulit-ulit niya itong pinapakinggan. Habang tumatagal, mas gumaganda ito sa pandinig niya. Pero sa sandaling maalala niyang si River ang sumulat noon, napapailing na lang siya. Kung tutuusin, parang hindi niya deserve ang ganito kagandang kanta. Habang nagpapatuloy ang episode, dahil ako ang huling pwesto noong nakaraang round, ako ulit ang unang performer. Ipinaliwanag ng host ang copyright issue at kung bakit kinailangang palitan ang kanta. Sa mismong sandaling iyon, nanonood din si King Hugh sa bahay niya. Nagpakawala siya ng malamig na singhal. Akala niya talaga kakantahin niya ang kanta ko. Managinip siya. Sa ibang lugar naman, abala si Serena sa paghahanda ng bago niyang album. Kakauwi lang niya, pagod na pagod at bumagsak agad siya sa couch sa harap ng TV. Nang makita niya ang last-minute song swap ko, bahagyang kumunot ang noo niya. Alam na alam niya kung ano ang nangyari behind the scenes. Pagkatapos, nagsimula ang musika. At lumabas sa screen ang title. Layer. May bahagyang curiosity na dumaan sa mga mata niya. Isa na namang original composition. Lahat ng pin-perform niya ngayon, puro original songs na. Habang nagsisimula akong kumanta, lalo nang luminaw ang tingin ni Serena. Hindi siya makaalis ng titig sa screen. Nanlalabo ang mga mata ko. Mabigat ang ekspresyon ko. Sabay-sabay na naroon ang lungkot, guilt, pagsisisi at wasak na puso. Habang pinapanood ni King Hugh ang parehong performance, unti-unting kumunot ang noo niya. May bago na naman siyang kanta. Imposibleng siya mismo ang sumulat niyan. Tahimik na pinanood ni Serena ang buong performance ng Liar, at may mabigat na lungkot na dahan-dahang bumalot sa kanya. Paano kaya kung hindi sila naghiwalay noon? Posible kayang may isang bagay siyang hindi kailanman nasabing direkta. Sa screen, naglakad si River pababa ng stage ng mag-isa, mukhang tuluyang nawawala at walang direksyon. Matagal lang na nakatitig si Serena, walang sinasabi. Natapos ding pakinggan ni Lily ang buong kanta. Hindi na niya maitatanggi. Nagbago na si River. Sa harap ng crowd na binubulyawan siya at gusto siyang ibagsak, hindi siya lumalaban pabalik. Tahimik lang siyang kumakanta, hinahayaang ang musika ang magsalita para sa kanya. Baka ang pagbagsak niya sa publiko ang naging turning point niya. Dumaan siya sa pinakamataas na tagumpay at pinakamababang pagbagsak, at may kung anong nabuksan sa loob niya. Isang antas ng creativity na hindi niya alam na meron pala siya. Tuluyan nang sumasabog ang live comments. Oh my God, dinurog ako ng kantang ito. Napapaiyak na talaga ako. River, ang tibay mo. Siguradong sobrang nasasaktan ka. Nang basahin ng host ang vote count ko, biglang tumahimik ang buong crowd. Hindi nga. Isang boto na lang, 400 na siya. Tama ba ang nakikita ko? Paano nagkaroon ng ganyang karaming boto ang gagong iyon? Napatingin si Lily sa numero, totoong gulat na gulat. Talagang ang nakalusot siya. Nakita ni King Hugh ang resulta at malakas niyang sinuntok ang mesa. Nagbibiro ba kayo? Sila ang naghiwalay tapos nagpapanggap siya ngayong broken-hearted romantic. Ano kaya ang iisipin ni Serena kung makita niya ito? Sa kabilang banda naman, araw-araw nasa biyahe si Sunny, punong-puno ang schedule niya ng variety shows at live events. Ngayon lang siya nagkaroon ng pahinga. Umupo siya sa couch at pinanood ang performance ko. Sinulat ba niya ito para sa akin? Biglang bumalik ang mga alaala nilang dalawa. Sunny, balang araw susulatan kita ng kanta. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Sunny, mamahalin kita habang buhay. Mahal din kita. Pero makalipas ang 6 na buwan, ako rin ang unang nakipaghiwalay. Noong gabing iyon, mahigpit akong kinapitan ni Sunny habang umiiyak. Huwag ka umalis. Please, huwag mo akong iwan. Bitaw na, Sunny. Yung label mo, yung parents mo, sobra na ang kontrol nila. Hindi ko na kaya ito. Noong gabing iyon, umiyak si Sunny hanggang sa mamaga at tuluyang magsara ang mga mata niya. Pero hindi pa rin iyon sapat para pigilan akong umalis. May mabigat na pakiramdam ngayon sa dibdib niya. Lahat ng magagandang alaalang iyon, hindi na niya kailanman maibabalik. Habang lalo niya iyong iniisip, lalo namang kumikirot ang mga mata niya. Samantala, nasa opisina naman si Jade. Natapos niyang panoorin ang clip ng performance ko,
at bigla siyang nagpakawala ng matalim na singhal. Peking luha ng isang gagong marunong umarte. Malay mo kung saan siya ngayon nagsasaya. Balik naman sa hotel, masaya akong nilalantakan ang braised chicken ko nang bigla akong napabahing. May nagsasalita tungkol sa akin. Isang komplikadong ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Jade. Pagkatapos, tumawag si Preston. Jade, malapit na bang matapos ang filming ng drama mo? In a few days, pupunta ako dyan para sa isang business deal. Hayaan mo akong maghanda ng wrap party para sa'yo. Bahagyang kumunot ang noo ni Jade nang marinig ang palayaw na iyon. Si Preston, ang batang tagapagmana ng Warner Entertainment, matagal nang humahabol sa kanya. Pero wala siyang kahit anong nararamdaman para rito. Kung tutuusin, nakakairita pa nga ito para sa kanya. Hindi na kailangan. May inaayos ng sariling wrap party ang crew, at may trabaho pa ako agad pagkatapos noon. Ayokong makaabala pa sa'yo, Preston. Sumandal si Preston sa upuan niya, naninigas ang panga. Walang tumatanggi sa kanya. Pinigil niya ang galit niya. Hindi naman iyon abala. Simpleng wrap party lang iyon. Hindi naman kakain ng marami sa oras mo. Tahimik na bumuntong hininga si Jade, gumawa ng dahilan at ibinaba ang tawag. Sa mismong sandaling naputol ang linya, sumabog ang galit ni Preston. Matagal na panahon na, pero hindi pa rin niya alam ang lugar niya. Sinulyapan niya ang trending post ni River sa phone niya, saka naningkit ang mga mata niya. Hindi pa rin ba siya makamove on sa gagong iyon? Ako na ang bahala sa kanya. Kinabukasan, ang bagong kanta ni River na Liar ay pumasok sa top 10 ng new release chart, malaking tulong ang music review ni Lily. Hey everyone, ako si Lily, at welcome back sa Lily Talks Music. Ngayong araw, hihimayin natin ang kantang Liar. Napakakumbinsido ni Lily sa kamera. Punong-puno ng presence ang screen sa bawat segundo, at sobrang natural ang dating niya. Eksaktong alam niya kung ano ang gusto ng audience niya. Ginagawa ng kantang ito mismo ang ipinapangako ng title nito. Bawat linya ay isang kasinungalingan. Paulit-ulit sinasabi ng lyrics na hindi ako nagsisinungaling. Pero makinig kang mabuti at maririnig mo ang emosyon na tumatago sa bawat nota. Unti-unting bumibigat ang kanta habang tumatakbo ito. Ang Liar ay ang huling pagsabog ng pride ng composer nito. Halos 8 minuto ang review ni Lily at napakalalim ng breakdown niya sa Liar. Bawat detalye sinusuri niya ng maingat. Malinaw na mataas ang tingin niya sa kanta. Pero gaya ng dati, ni minsan hindi niya binanggit ang pangalan ni River. Pagkalabas ng video, hindi nagtagal at mabilis itong sumampa sa pinaka-trending list. Agad sumabog ang comment section. Lily, pwede bang gawing sa ayong stockings mo? Bakit nasa competition pa rin ang gagong iyon? Sa totoo lang, maganda talaga yung music. Ang hirap paniwalaan na si River ang gumawa niyan. Mabilis dumating ang Lunes. Nagsimula na ang recording ng round 4 ng Heaven's Voice. Isa-isang pumapasok ang audience, pinupuno ang mga upuan. Papasok ang audience at inaayos ang mga pwesto nila. Autumn ang theme ngayong round. At halatang excited ang lahat. Sa waiting room, 8 na lang ang contestants na natitira. May isa na namang uwi ngayong gabi. Mas late dumating si Brandon kaysa usual ngayong round. Umupo siya sa harap ko. Si Ruby naman ang pinakahuling dumating. Napansin niya ang bakanting upuan sa tabi ko. At umupo agad siya roon nang walang pagdadalawang isip. Sabay bigay ng maliit na ngiti sa akin. Tumango ako pabalik. Kapansin-pansing magaan ang suot ni Ruby ngayong araw. Naka-heels siya. Halos 6 na talampakan ang taas niya at imposibleng hindi mapansin ang mahahaba niyang binti. Sa ganito kalapit na distansya, naaamoy ko ang banayad niyang pabango. Malambot at malinis ang amoy niya, may natural na ngiti sa maganda niyang mukha, at nang tuluyan ng umupo si Ruby, naroon na naman sa harap ko ang mapuputi niyang mga binti. Napadako roon ang tingin ko bago ko pa napigilan ang sarili ko. River, excited talaga akong marinig ang bago mong kanta mamayang gabi, sabi ni Ruby. Kitang-kita na talagang humanga siya sa 3 kong naunang kanta. Napakurap ako, medyo nagulat. Ito ang unang beses na may contestant na kusang kumausap sa akin. Mabilis akong nakabawi. Salamat, Ruby. Inaabangan ko rin ang performance mo mamaya. Sa gilid, nakaupo si Marcos at dumilim ang ekspresyon niya. Bahagya kong tinaasan ang boses ko. Ruby, muntik ka nang makuha ang first place noong nakaraang round. Mukhang may chance kang maagaw ang top spot ngayong round. Biglang nag-iba ang atmosphere sa buong room. Naging kakaiba ang ekspresyon ng lahat. Pasimple silang napatingin kay Marcos, parang may inaabang ang eksena. Matamis na ngumiti si Ruby. Nasa ibang level si Marcos. Hindi ko iisipin na matatalo ko siya.
Nagpakawala si Marcos ng malamig na singhal at nagsuot ng ngiting hindi umaabot sa mga mata niya. O River, gusto mo ba talaga ng first place ng ganung kalala? Tahimik na kumuha si Brando ng karton ng gatas at sumipsip doon. Sobrang bigat ng tensyon, ayaw niyang madamay. Si Ethan, umiti lang at walang sinabi. Umakyat ang host sa stage at opisyal nang nagsimula ang round 4. Unang performer ang isang mid-tier singer. Siya ang huling pwesto noong nakaraang round at halatang halata ang kaba sa mukha niya ngayong araw. Dahil doon, pumangit ang performance niya. Natapos siya na may 376 na boto. Lahat ng sumunod sa kanya, lumagpas ng 400. Biglang nanghina ang mukha ng mid-tier singer. Alam niyang alanganin na ang sitwasyon niya. Pero nang mapatingin siya sa akin, may munting pag-asa na sumiklab sa dibdib niya. Pinanood ako ni Marcos habang naglalakad palabas, tamad lang akong sinulyapan. Kahit makalusot pa siya, malaki pa rin ang agwat namin. Ang totoong banta ay si Ruby. Mabilis na siyang humahabol. Pagdating ko sa stage, tinapos ng host ang introduction. Kinuha ko ang mikropono at naglakad paakyat. Pero ngayong beses, may kakaiba. Walang booze. Walang sumisigaw para kutyain ako. Tahimik lang ang audience, naghihintay. Tumayo ako sa gitna ng stage at pinakinggan ang katahimikan. Nagulat pa nga ako rito. Hindi na sayang ang mga nakaraang rounds. Nagulat din ang production team. Tahimik na bumulong si Victor. Mukhang nagsisimula nang tanggapin siya ng crowd. Pinapanood ni Yvonne si River sa stage habang may kung anong kumikislap sa mga mata niya. Sana alam niya kung paano panghahawakan ang pagkakataong ito. Sa stage, simple lang ang ginawa ko. Walang mahabang speech. Tahimik lang akong yumuko sa audience at sa judges, gaya ng lagi. Nagsimula ang musika. Umilaw ang screen sa likod ko at lumabas ang title ng kanta. Maple. Performed Giusy River. Written and composed Giva River. Nakita ni Director Lee ang title at ngumiti. Bagay na bagay sa theme. Lumapit si Victor na may makahulugang tingin. Maghintay ka lang. Makinig kang mabuti. Ibang klase ang isang ito. Posibleng mataas ang score nito. Nagpalitan ng mausisang tingin sina Director Lee at Yvonne. Kung ganoon ang sinasabi ni Victor, ibig sabihin may kakaiba talaga rito. Habang tumutugtog ang intro, isang tahimik na lungkot ang unti-unting kumalat sa paligid, dala ang pakiramdam ng autumn. Sa stage, bumigat ang ekspresyon ko, nakayuko ang tingin habang dahan-dahan kong itinataas ang mikropono at nagsimulang umawit. Sa mismong unang nota na lumabas sa bibig ko, muling gumalaw ang buong silid. Napansin agad iyon ni Yvonne at ng ibang judges. Kapansin-pansing mas lumakas ang vocal control ni River. Mas maayos ang breath support. Mas eksakto ang bawat bigkas niya. Malaki ang inimprove ng lahat. Kahit si Ruby hindi napigilang bumulong. Mas gumaling na naman siya. Yung teknik na iyon, professional level na. Nakatayo lang ako sa gitna ng stage. Yung mababa at medyo magaspang kong boses, dinadala ang bawat salita. At ang mga mata ko, pasan ang bigat ng isang masakit at matagal nang nakabaong alaala. Ramdam iyon ng audience. Para kanino kaya ang kantang ito? Parang may pinapaalam siyang tao. Grabe talaga si River pagdating sa love songs. 3 major celebrities ang naging karelasyon niya. Marami na talagang pinagdaanan ang lalaking iyon. Patuloy akong umaawit habang tahimik na nakikinig ang crowd. Ganap na tahimik ang buong venue ngayon. Lahat sila nakalubog na sa kanta. Marami na ang nakapikit, hinahayaan ang kwento na tangayin sila. Autumn ang season ng mga pamamaalam. Romantic ang Maple Leaves, pero sino kaya ang nami-miss niya? Si Serena? Si Jade? O si Sunny? Pumasok ang kanta sa ikalawang kalahati nito. Ibinuhos ko ang lahat hanggang sa huling bahagi. Nang mawala ang huling nota, natapos ang Maple, isang kantang totoong mahal ko. Ikinuwento nito ang isang pag-ibig sa pamamagitan ng nalalaglag na dahon ng maple, isang pag-ibig na kayang hiwain ang puso hanggang pinakailalim. Nanlalabo ang mga mata ko. Hindi na ito performance lang. Talagang siya ang naalala ko. Ang una kong minahal. May lungkot na umaahon mula sa malalim na parte ng sarili ko. Pero nanatiling kalmado ang mukha ko, parang walang anumang nakakaapekto sa akin. Dahan-dahan akong huminga. Bahagyang nanginig ang boses ko habang nagsalita. Salamat. Talagang taos puso kong sinasabi iyon. Gaya ng dati. Yuko. Salamat. Tahimik at sinsero. Parang sakalang bumalik sa realidad ang audience. Pinanood nila akong bumaba ng stage at may kung anong nagbago sa loob ng dibdib nila.
Isang hindi pamilyar na pakiramdam ang lumutang sa ibabaw. Isang bagay na parang guilt. Napakadaling wasakin ang isang tao. Pero gaano karaming tao ba talaga ang humihinto para itanong kung totoo ba ang lahat ng naririnig nila? Talaga bang siya ang gago na pinalabas ng lahat? Kung, bakit hindi pa siya tuluyang bina-blacklist? Magulo ang mood sa buong venue. May ilan sa mas emotional na audience na umiiyak na. Sobrang ganda kasi ng kantang ito. Sa production desk, lumingon si Victor kay Director Lee at nagsalita. Kita mo. Sabi ko sa'yo, ibang level ang songwriting nitong lalaking ito ngayon. Dahan-dahang tumango si Director Lee. Aminin mo man o hindi, malaking tulong sa love songs ang makipag-date sa napakaraming tao. Pagdating noon, nakabalik na ako sa waiting room. Sinulyapan ako ni Marcos at ganoon din kalamig ang iba. Si Ruby lang ang bahagyang yumuko palapit sa akin habang nakangiti. River, grabe yung kanta mo. Parang fan mo na nga ako ngayon. Umiti ako at tumango. Nakabalik na sa stage ang host. Sa sandaling makita niya ang vote count, lumaki agad ang mga mata niya. Lumundag ang tibok ng puso niya. Ganon kataas ang numero. Tuluyan siyang natigilan ng ilang segundo. Napalunok muna siya bago nagsalita. Congratulations kay River. 459 na boto. Parang sumabog ang buong venue. Ingay agad ang umalinggaw-ngaw mula sa bawat direksyon. Hindi nga. Ganon karami. Makukuha na ba talaga ni River ang first place? Bakit patuloy pa ring binoboto ng lahat ang gagong ito? Sa waiting room, tuluyang natulala ang ibang contestants. Ang huling munting pag-asa ng mid-tier singer ay tuluyan nang nawala. Lumaki ang mga mata ni Ruby. Bahagyang bumuka ang labi niya. Makalipas ang ilang segundo, umiti siya ng totoo at nagsalita. Congratulations, River. Umiti rin ako pabalik. Sinwerte lang. Pero sa totoo lang, tahimik akong natutuwa. Mas maayos ang takbo ng mga bagay kaysa sa inaasahan ko. Unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Pinagmamasdan ako ng ibang contestants na may halong inggit at inis. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ni Marcos. Kanina pa nasa radar niya si Ruby. Ngayon, pati ako kailangan na rin niyang alalahanin. Kapag nalampasan ko talaga siya, napakalaking kahihiyan iyon para sa kanya. Habang isa-isang umaakyat ang natitirang contestants, unti-unti nang papunta sa dulo ang recording para sa round na ito. Nag-perform si Brando ng Autumn Farewell Rap at nakakuha ng 441 boto. Si Ruby naman ay kumanta ng isang mabagal na balad. Matangkad at natural ang dating niya sa stage. Malambot at nakakabighani ang boses niya. Habang gumagalaw siya, hinahatak ng mahahaba niyang binti ang tingin ng lahat. Parang kumpletong package ang performance niya. Tunog at visual na sabay tumatama. Nakakuha siya ng 453 boto. Sa mismong sandaling iyon, napalingon ang lahat sa akin at kay Marcos. Sa ngayon, ako ang may pinakamataas na score. Si Marcos ang pinakahuling performer. Kapag hindi niya ako nalampasan, ako ang first place ngayong round. Umakyat si Marcos sa stage. At kahit siya mismo, nagulat sa kung gaano siya kinakabahan. Dahan-dahan siyang huminga at pinakalma ang sarili. Ang kanta niya ay isang autumn love story. Malambing at napakagandang pagkakasulat. Pinanood ko ang performance niya. Ano man ang tingin ko sa ugali niya, totoo ang talent niya. Matagal na siya sa industriyang ito. At kita iyon sa kalidad ng gawa niya. Nang matapos si Marcos, bumalik ang host sa gitna ng stage. Lahat naghihintay sa resulta. Nagsalita ang host. Heto na ang results ni Marcos. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa venue nakatutok ang mga mata sa kanya. Kinakabahan din si Marcos. Sinulyapan ng host ang vote count at bahagyang tumaas ang kilay niya. Napakalaki ng pagitan. Maging siya, bumilis ang tibok ng puso. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Congratulations kay Marcos. 460 boto, kaya siya ang first place ngayong round. Mulong sumabog sa sigawan ang buong crowd. Nagkatinginan sina Director Lee at Yvonne. Isang boto lang. Muntik ko na siyang malampasan. Pagbalik sa waiting room, hawak pa rin ni Marcos ang first place, pero hindi siya mukhang panalo. Pagkatapos, pumasok si Director Lee para i-anunsyo ang rules ng susunod na round. Susunod na ang semifinal. Wala nang kahit anong restrictions. Pipili ang bawat isa ng kahit anong kantang gusto nila. Ibigay niyo ang pinakamalakas niyong alas. Napuno ng tahimik na determinasyon ang buong room. Wala nang game limitations, pero mas mataas na ngayon ang kapalit ng pagkatalo. Lahat ilalabas na ang pinakamagagandang barahan nila. Ako lang ang hindi kinakabahan.
May them man o wala, halos wala namang nagbabago para sa akin. Mas marami pa akong kanta sa isip kaysa sa kaya kong gamitin. Mabilis dumating ang Biyernes. Opisyal nang umair ang episode 3 ng Heaven's Voice. Nakaupo si Lily sa couch habang napapailing. Hindi siya naa-impress sa mga naunang performers, lalo na sa mid-tier singer na unang umakyat sa show. Sinira ng kaba ang pitch niya. Nang sa wakas tawagin ng host ang pangalan ni River, ibinaba ni Lily ang iniinom niya. Sigurado, love song na naman ito. Binuka ni River ang bibig niya at agad nakuha ni Lily ang sagot niya. Ang kalidad, gaya ng dati, hindi matatawaran. Unti-unti nang nababago ang lahat ng inaakala niyang alam niya tungkol dito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakakulot sa couch si Serena, nakakross ang mga binti habang nakatulala at tahimik na nakikinig sa kanta ni River. Hindi niya rin maintindihan kung bakit paulit-ulit pa rin siyang nanonood. Ganoon din si Sunny. Katatapos lang niya sa variety show niya para sa araw na iyon at dali-dali siyang bumalik sa hotel para lang makahabol sa panonood. Nang yumuko si River sa dulo at magsabing salamat, may kung anong kumirot sa dibdib niya. Alam niyang tinitiis nito ang lahat ng iyon para lang mabayaran ang mga utang niya. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng syudad, natapos na ngayong araw ang filming ng drama na Eternal Bond. Maagang dumating si Preston sa set, pero nakaalis na si Jade. Naggitngit sa galit si Preston. Malinaw niyang sinabi na pupunta siya roon. Hindi pa rin ba siya makamove on sa gagong iyon? Nagpakawala siya ng malamig na tawa at tumawag. May isang bagay nang nagsisimulang umandar. Sa Mango TV naman, biglang nakatanggap ng tawag si Director Lee mula sa network executives. Bigla siyang napatayo mula sa desk niya. Sir, hindi kayo seryoso. Namutla ang mukha ni Director Lee. Maaring may natapakang malaking tao si River, pero hindi pa naman siya bina-blacklist. Kung ilalabas namin siya ngayon, malaki ang babagsak sa ratings ng show. Pero matigas ang boses sa kabilang linya. Tama na. Nilinaw na ng Warner Entertainment ang posisyon nila. Wala tayong magagawa. Naputol ang tawag. Ibinaliktad ni Director Lee ang phone niya sa ibabaw ng mesa. Mabigat at magulo ang ekspresyon niya. Nasa pinakamataas na momentum ang show ngayon. Kapag pinutol nila si River, mawawala ang hindi bababa sa kalahati ng momentum nila. Warner ang tumawag. Nahuhulaan na agad ni Director Lee kung bakit. Ang tunay na problema ngayon ay kung paano mapapaalis si River. Balik naman sa hotel, nagkukwenta ako. 4 na rounds na ang na-record. 10 milyon na ang kinita ko. Kapag natapos ang buong show, halos mabubura na ang utang ko. Ang royalties mula sa 3 kanta, umabot na sa 200,000 dolyar. Akin lahat iyon. Mas marami pang royalties ang darating habang tumatagal. Pagkatapos, biglang tumunog ang phone ko. Si Director Lee iyon, pinapapunta niya ako. Katabi lang ng station ang hotel. Mabilis akong nakarating doon. Kumatok ako sa pinto ng opisina ni Director Lee at pumasok. Director Lee, anong sobrang urgent? Nakangiti akong nagsalita habang may iniisip na agad. May kinalaman kaya ito sa recent performances ko? Balak na ba akong iinvesta ng network? Halatang nagulat si Director Lee nang makita ang asal ko. Dati, pumapasok ang lalaking ito rito na parang siya ang may-ari ng lugar. Pero tingnan mo siya ngayon. Mapagkumbaba. Magalang. River. Mabuti, nandito ka na. Umupo ka. Napilitang humiti si Director Lee. Umupo ako sa harap niya at napansin ko agad ang pag-aalinlangan niya. May kakaibang kaba na unti-unting bumubuo sa dibdib ko. Director Lee, sabihin niyo na lang. Tinapik niya ang tuhod niya. Sige, didiretsuhin na kita. Paghandaan mo ito. Parang may malamig na bumagsak sa tiyan ko sa mismong sandaling narinig ko iyon. Huminga ng malalim si Director Lee. Dahil sa mga pangyayaring wala sa kontrol namin, kapag natapos mong i-record ang semifinal, kailangan mo nang umalis sa show. Pinagmamasdan niya ang mukha ko habang sinasabi iyon. Biglang dumaan ang gulat sa mga mata ko. Bahagyang nanginig ang kanan kong kamay bago ko pa napigilan. Mabilis ko iyong ikinuyom sa kamao, pilit pinapakalma ang sarili ko. Lumipas ang ilang segundong katahimikan bago ako nagsalita. Naiintindihan ko. Ano ang kapalit? Hindi agad na proseso ni Director Lee ang sagot ko. Matagal siyang nakatitig sa nakakailang nakalmadong ekspresyon ko. Plano pa sana niyang dahan-dahang ihanda ako rito. Pero nagbago ang isip niya. Wala nang mawawala kay River. Walang dahilan para i-corner pa siya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Director Lee. Nag-isip siya sandali. Mapapasok kita bilang guest sa Lost and Miles. Alam mo kung gaano kalaki ang show na iyon. At si Yvonne ang producer doon.
Sisiguraduhin kong bibigyan kanya ng dagdag na screen time. Ang Locks and Miles ay isang travel variety show sa Penguin Media. Napakalaki ng viewership nito. Punong-puno ng malalaking guests. At kalahati ng industriya gustong makapasok doon. Hindi masamang offer. Pero hindi ako agad sumagot. Pinag-isipan ko muna. 2 episodes, Director Lee. Pareho tayong adults. Panatilihin nating malinis ang usapan. 2 guest spots sa Lost and Miles at kusa akong aalis. Kumunot ang noo ni Director Lee, pero isang tingin lang sa mukha ko, alam niyang seryoso ako. Nag-isip siya sandali. Fine. Siguraduhin mo lang na malinis ang pag-alis mo. Naintindihan ko. Maghahanda ako. Halos nasa pinto na ako nang muli akong lumingon. Director Lee, ano ba talaga ang mga circumstances beyond our control na sinasabi niyo? Kailangan kong malaman kung sino ang kumikilos laban sa akin. Matagal akong tinitigan ni Director Lee. Nag-atubili siya bago nagsalita. Kid, wala ka pa sa posisyon para maupo sa mesa na iyon. Kahit malaman mo ang sagot, ano bang magagawa mo? Tigilan mo muna ang kakaisip. Mag-focus ka sa trabaho mo. Napakunot ako ng noo bago dahan-dahang tumango. Masakit marinig ang mga salita niya. Pero tama siya. Pinanood ni Director Lee ang pag-alis ko at tahimik na umiling. Mas matalas na ang batang ito kaysa dati. Posibleng gumawa talaga siya ng malaking alon balang araw. Pagbalik ko sa hotel, humiga ako sa kama at muling pinag-isipan ang lahat. Isa na lang na episode ng Heaven's Voice, tapos 2 episode ng Locks and Miles. Pagkatapos noon, wala na. At hindi pa rin iyon sapat para mabayaran ng buo ang utang ko. Gaano man kaganda ang plano mo, laging may paraan ang mga nasa taas para durugin ka. Iyon na lang ang sinabi ko sa sarili ko. Sa ngayon, wala akong leverage. Wala akong kapangyarihang lumaban pabalik. Mas mabuting umorder muna ako ng braised chicken para pakalmahin ang isip ko. Sa mismong sandaling pumasok ang ideyang iyon, gumaan agad ang pakiramdam ko. Pagkatapos kumain, tahimik akong naupo at nag-isip. Ang pinakaagad na opsyon, magsulat ng nobela. Sa mundong ito, seryoso sila pagdating sa copyright. Halos wala ang peracy, ibig sabihin talagang malaki ang kinikita ng mga authors dito. Hindi na ako nag-atubili. Binuksan ko ang laptop ko at gumawa agad ng account. Anong libro kaya ang kaya kong isulat mula sa memorya? Kailangan iyong sobrang sumikat sa Earth noon. Habang iniisip ko ang kabaliwan ng transmigration ko at kung gaano kagulo ang mundong ito, agad kong tinipe ang title ng walang pagdadalawang isip. Path of the Ghost Physician. Pagkatapos, nagsimula akong magsulat. At doon ko napagtanto na nang hukayin ko ang memorya ko, bawat detalye ay sobrang linaw. Parang inukit mismo sa isip ko. Itinaas ni Li Huang ang pandurog at paulit-ulit iyong ibinagsak sa mortar, halatang sawa na sawa, habang dinudurog ang halo, putik at lahat, hanggang maging pinong pulbos, unti-unting nagiging abo ang kumikinang na sandstone. Mabilis akong nagsulat. 10,000 salita sa loob ng 2 oras. In-upload ko iyon at naghintay ng review. Isa itong cultural phenomenon sa Earth noon. Ang tanong, sisikat din kaya ito rito? Samantala, sa panig naman ni Serena, isa-isa niyang pinakikinggan ang mga kantang ipinadala ng iba't ibang composers, pero wala ni isa ang tumatama sa gusto niya. Sinubukan ng manager niyang si Roxanne na pakalmahin siya. Serena, huwag kang masyadong ma-stress. Makikipag-ugnayan pa ako sa mas marami pang tao. Kung wala talagang gumana, ipagpapaliban natin ang single at isasabay na lang lahat sa album bilang surprise release. Umiling si Serena. Hindi. Ilalabas ang single. Nangako ako sa fans ko. Napabuntong hininga si Roxanne at tumango. CJ, maghahanap pa ako. At least, wag mong sagarin ang sarili mo. May booking ka sa Lost and Miles. Matagal na iyang nakaschedule. Pumunta ka sa show. Mag-enjoy ka naman kahit konti. Magpahinga ka sandali. Delikado na kung gaano katindi itinutulak ni Serena ang sarili niya nitong mga nakaraang araw. Parang may tinatakasan siya. At ang pinakakinatatakutan ni Roxanne ay baka si River ang dahilan noon. Mabilis dumating ang Lunes. Nagsimula na ang 5th round recording ng Heaven's Voice. Unti-unting pumapasok ang audience. Sa waiting room, lalo pang lumiit ang grupo. 7 contestants na lang ang natitira. Umupo ako sa dati kong pwesto, may hawak na gatas habang kumakain. Pagkabukas ng pinto, pumasok si Ruby. Napakaganda niya gaya ng dati. Ang mahahaba niyang makikinis na binti, gaya ng dati, agad humahatak ng tingin ng lahat. Bumati siya sa buong room ng may kumpiyansa,
napansin ang bakanting upuan sa tabi ko, at agad doon umupo ng walang pagdadalawang isip. River, ano ang kakantahin mo ngayong round? Muli kong naamoy ang banayad niyang pabango, at saglit na dumulas ang tingin ko papunta sa mapuputi niyang mga binti. Lisa, sikreto muna iyon. Malalaman mo pag-akyat ko sa stage. Nahuli ni Ruby ang ngiti ko at ginaya rin iyon. Mukhang target ni River ang first place ngayong round. Kitang-kita na interesado talaga siya sa akin. Iba ang naging dating ng sinabi niyang iyon sa lahat ng tao sa room, bawat isa nakatingin, parang may inaabangang magandang eksena. Halos walang reaksyon si Marcos, mabilis lang niya akong sinulyapan, pero sa ilalim ng mahinahon niyang mukha, halatang naistorbo siya. Kaya niyang matalo ng kahit sino. Pero ang matalo sa akin, isang pretty boy idol, hinding-hindi niya matatanggap. Nang marinig ko ang tanong ni Ruby, umisi ako bago sumagot. Siyempre gusto ko ang first place. Kung makikipagkumpetensya ka rin lang, dapat sa pinakauna ka na tumutok. Sinulyapan ako ni Marcos at malamig na nagsalita. Makikita natin kung kaya mo nga talaga. Wala nang ibang nangahas magsalita. Sobrang talim ng katahimikan, parang kayang humiwa. Samantala, sa control room, nakaupo si Director Lee sa harap ng monitors. Semifinal na ito. Importante na ang bawat detalye. Maayos ang bihis ni Yvonne ngayong araw, tumutunog ang heels niya sa bawat hakbang, habang ang mga binti niya agad nakakahatak ng tingin. Pero may tahimik na frustration na makikita sa mukha niya. Narinig na niya ang balitang aalis na si River. Sa nakikita niyang layo ng narating nito, may parte sa kanya na gustong makita siyang makarating hanggang grand finale. Ganito rin ang pakiramdam ni Victor. Sa bawat kanta na inilabas ko, si Victor ang laging sumusuporta. Nagsimula na ang semifinal recording. Ipinaliwanag ng host ang rules habang isa-isang umaakyat ang contestant sa stage. Napalingon si Director Lee kay Victor sa tabi niya at bahagyang yumuko palapit. Ano ang kakantahin ni River ngayong round? Nakuha rin nito ang atensyon ni Yvonne. Napalingon din siya, kapareho ng curiosity sa mukha niya. Umiti si Victor, parang may alam siyang sikreto. Makikita niyo rin. Ang masasabi ko lang, sobrang naging kahanga-hanga na ang songwriting ng lalaking iyon. Hindi imposibleng makagawa siya ng totoong comeback. Agad nakuha noon ang buong atensyon ni na Director Lee at Yvonne. Wala nang game restrictions ang semifinal, kaya inilalabas ng lahat ang pinakamalalakas nilang kanta. Sa ngayon, ang pinakamababang score ay 415. Ang pinakamataas naman ay 448. Sobrang dikit ng laban. Habang nagpapatuloy ang rounds, pumasok ang competition sa second half. Nang umakyat sina Wesley at Brandon, biglang sumiklab ang energy sa buong venue. Nakakuha si Wesley ng 450 boto. Si Brandon naman, 453. Ganap ng buhay na buhay ang crowd ngayon. Pagkatapos noon, turn na ni Ruby. Mabagal at kalmado ang kanta niya. Nakatayo siya sa stage, hawak ang mikropono, habang dahan-dahang sumasabay ang katawan niya sa ritmo. Sa isang iglap, ang magulong enerhiya ng buong venue ay natunaw at naging malambot, halos walang bigat. Ang boses niya ay sabay na relaxed at nakakahatak, at unti-unting tumahimik ang kaninang magulong crowd. Natapos si Ruby na may 461 boto. Pagkabagsak ng numerong iyon, tumahimik ang lahat ng contestants. Unti-unting napunta ang mga tingin nila sa akin at kay Marcos. Mas mataas iyon kaysa pinakamataas na score noong nakaraang round. Nararamdaman din iyon ni Marcos, ang unti-unting pagbigat ng tensyon. Kung matalo siya kay Ruby, matatanggap pa niya. Pero matalo sa akin? Hinding-hindi. Umaalinggaw-ngaw ang excitement sa crowd. Naghihintay na ako sa gilid ng stage. Nang tawagin ng host ang pangalan ko, kinuha ko ang mikropono at naglakad palabas. Tumahimik ang buong venue. Walang booze. Walang hostility. Mga matang nakatutok lang sa akin, naghihintay. Bahagya akong yumuko. Nagsimula ang musika. Sa screen sa likod ko, lumabas ang title. Dusk. Performed Gisai River. Written and composed Chiva River. Sa mismong pagtunog ng intro, lahat ng mata ay napunta sa akin. Mabagal at umaalon ang melody, parang may dalang kung anong pakiramdam na kusang nagpapakalma sa buong lugar. Dusk. Binasa ng mga tao ang title, at may kung anong tahimik na sakit na kaakibat nito. Maganda ang paglubog ng araw. Pero kasabay noon, unti-unti na rin itong nawawala. Tahimik akong nakatayo sa stage habang hinahayaan kong mabuo ang emosyon sa loob ko. Nang matapos ang intro, iniangat ko ang mikropono at nagsimula. Pinuno ng mababa at bahagyang paos kong boses ang buong venue, dumadaloy kasabay ng malungkot na melody. Sa sandaling ito, nakita iyon ng crowd.
Ang huling guhit ng liwanag sa dapit hapon. Maganda pero papawi na. Isang nag-iisang driver sa bakanting highway habang unti-unting nilalamon ng gabi ang paligid. Mas gumaling na naman ang vocal control ko. Ganap na akong nakasync sa katawan na ito ngayon. Dumadaloy ang kantang ito mula sa akin na parang akin na talaga ito noon pa man. Dumating ang chorus. Malambot at puno ng sakit ang boses ko, bawat nuance, bawat emosyon, lantad na lantad. Hindi na concert hall ang nararamdaman ng audience. Parang nakatayo silang lahat sa ilalim ng namamatay na kalangitan. Nakikinig si Yvonne, nakatitig kay River na nasa stage, habang may malalim na iniisip. Bawat love song na sinusulat niya nitong mga nakaraan, parang isang confession. Maaaring marami siyang naging babae. Pero pagdating sa totoong damdamin, paano siya makakasulat ng ganito kalalim kung wala siyang totoong nararamdaman? Sa waiting room, tahimik na nanonood ang ibang contestants, hindi mabasa ang mga ekspresyon nila. Lahat sila professionals. Alam na alam nila kung ano ang naririnig nila. At dahan-dahan, lahat ng mata ay napunta kay Marcus, na ngayoy malamig na ang mukha. Sobrang nababahala na si Marcus. Paano gumaling ng ganito ang lalaking ito? Halos nasa peak level na ang tekniki niya. Natapos ang kanta. Tahimik akong yumuko sa stage. Ganap na tahimik ang buong venue. Hindi pa nakakabalik ang audience mula sa epekto ng kanta. Pagkatapos ng mahabang sandali, saka sila bumalik sa realidad at biglang sumabog ang palakpakan na parang alon. Napakaganda ng Dusk. Hindi ka makakagsulat ng ganong kanta kung hindi ka totoong nagmahal at totoong nasaktan. Pinagmamasdan ni Victor ang crowd, halatang apektado rin. Tingnan mo ang reaksyon nila. Mataas ang magiging boto niya. Ramdam ko. Sumang-ayon si Director Lee. Semifinal na ito at ito na ang huli kong performance sa show. Magagawa ko kaya talagang kunin ang first place. Kung mangyari iyon, napakalaking moment iyon para sa show. Sa ngayon, tapos na ang voting. Umakyat ang host sa stage na may ngiti sa labi. Alamin natin kung ilang boto ang nakuha ni River ngayong round. Lahat ng mata sa venue ay agad tumutok sa kanya. Kahit si Marcus, na naghihintay sa gilid, nakatitig ng mabuti habang tahimik na nagdarasal. Sana huwag masyadong mataas. Nakita ng host ang score ko at saglit siyang natigilan sa paghinga. Pinigilan niya ang bugso ng gulat at excitement, pero nang magsalita siya, bahagyang nanginginig ang boses niya. Congratulations kay River. 469 na boto ngayong round. Biglang nabasag ang katahimikan. Sumabog ang buong venue. Ang palakpakan, umaalon at ayaw huminto. Bawat tao sa room na iyon ay may naramdamang kakaiba habang tumutugtog ang kantang iyon. Pinapalakpakan nila ako, ipinagdiriwang ang bahaging naantig sa loob nila. Sa waiting room, tulala ang ibang contestants. May kutob na si Ruby na posibleng mangyari ito. Pero kahit siya, hindi inasahan na ganito kataas ang score. Lahat sila nakatitig sa direksyon ko. Napangiti si Ruby bago nagsalita. Congratulations, River. Umiti rin ako at tumango. Sa totoo lang, pati ako nagulat na ganito karami ang nakuha kong boto. Kung makukuha ko ba ang first place, nakadepende na iyon kay Marcus. Nasa stage na si Marcus. Lahat ng audience nakatutok. Totoo ang talento niya. Siya ang nangunguna sa scoreboard sa bawat round hanggang ngayon. At puno ng fans niya ang venue. Iniangat niya ang mikropono, bahagyang tumango sa musician sa likod niya, at nag-thumbs up naman sila pabalik. Nagsimula ang musika. Huminga ng malalim si Marcus, pinakalma ang sarili at nagsimula. Love song ang pinili niya. Ang genre kung saan siya pinakamalakas. At hindi maikakaila, napakaganda talaga. Perpekto rin ang execution niya. Nang matapos si Marcus, malalim siyang huminga ng may halong ginhawa. Tapos na ang performance. Bahagyang gumaan ang tensyon. Pero sandali lang iyon. Habang pinapanood niya ang audience na bumuboto, ang anxiety na kanina palang nagsisimulang mawala ay agad bumalik ng mas mabigat. Nakadikit ang tingin ng ibang contestant sa screen, naghihintay sa host na i-announce ang resulta. Dahil semifinal ito, pagkatapos ilabas ang votes, tatawagin ang bawat contestant para magsalita. Patuloy pa ring bumuboto ang audience. Tahimik ang lahat habang naghihintay. Mahinang nagsalita si Victor. Sa tingin mo, makukuha pa rin ni Marcus ang round na ito. Tahimik si Yvonne sandali. Pagkatapos, umiling siya. Mahirap iyon. Sobrang taas ng score ni River ngayong round. Tumango si Director Lee. Ang manatili sa first place. Napakahirap gawin yan ngayon. Natapos ang voting. Huminto ang host, sinasadya ang suspense.
Kaya ilang boto nga ba ang nakuha ni Marcos? Sa sandaling ito, bawat tao sa venue ay nakatitig sa host. Nakatayo si Marcos sa gilid, malakas ang kabog ng dibdib niya. Binasa ng host ang final number, natigilan sandali, saka nagsalita. Palakpakan natin si Marcos. 459 na boto ngayong round. Lahat ay natulala. Lalo na si Marcos. Paano nangyari iyon? Ayaw niyang maniwala na hindi man lang siya umabot ng 460. Sige, hindi niya ako natalo. Pero ngayong round, hindi niya rin nalampasan si Ruby. Pakiramdam ni Marcos ay umiikot ang mundo niya. Halos bumigay ang mga tuhod niya. Napatisod siya bago agad nakabawi. Susugod sana ang host para alalayan siya, pero tinabig lang siya ni Marcos. Parang tuluyan nang nawala ang ilaw sa loob niya. Wala nang laman ang mga mata niya, hindi niya matanggap na hindi man lang niya napanatili ang second place. Parang hindi totoo ang lahat. Kahit ang crowd, nagkakatinginan ng gulat na gulat. Diyos ko! Natalo talaga si Marcos. Hindi ako makapaniwala. Si River talaga ang nag-first place. Halatang gulat na gulat si Yvonne. Namumuo ang luha sa mga mata niya. Nagawa niya talaga. Nakuha niya ang first place sa semifinal. Sa waiting room, hindi pa rin maproseso ni Brandon ang nangyari. Sobrang hilaw pa ng teknike ni River noong umpisa. Paano siya gumaling ng ganito? Pagkatapos noon, dinala ng staff ang lahat papunta sa main stage. Oras na para sa audience gift segment. Nakatayo ang host sa gitna ng stage. Ako sa isang side. Si Marcos naman sa kabila. Tuluyan nang naglaho ang dating kayabangan ni Marcos. Parang wala na ang isip niya sa lugar na iyon. Nang makita niya ako, agad siyang umiwas ng tingin. Para pasalamatan kayong lahat sa suporta ninyo, naghanda kami ng ilang regalo para sa audience. At ngayon, pakinggan natin ang sasabihin ng first place winner natin, si River. Alam na ng host na aalis ako. Sinusunod lang niya ang script, binibigyan ako ng pagkakataong ako mismo ang mag-anunsyo ng pag-alis ko. Para minimal ang magiging damage sa show. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Nakatingin pa rin si Ruby sa akin, inaasahan ang kung anumang exciting na sasabihin ko. Tumahimik ang crowd. Kinuha ko ang mikropono. Mahina akong nagsalita. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Ang makuha ang first place sa semifinal ngayong araw, hindi ako pwedeng maging mas masaya pa. Isa-isa kong sinabi ang lahat ng pasasalamat ko, yumuko ng bahagya, tapos nagpatuloy ako. May isa pa akong gustong sabihin sa inyong lahat ngayong gabi. Dahil sa personal health at work commitments, napagdesisyonan kong umatras sa natitirang competition. Sa buong journey na ito, taos puso akong nagpapasalamat sa bawat bahagi nito. May paraan ng tadhana para muling pagtagpuin ang mga tao. Hanggang sa muli. Yumuko ako ng isang huling beses at ibinalik ang mikropono sa host. Habang ang crowd ay hindi pa rin napoproseso ang nangyari, tumalikod ako at naglakad palabas ng stage. Sa likod ko, lahat ng ilaw ay nakatutok sa entablado. Sa harap ko, puro kadiliman lang ang naghihintay. Sa sandaling ito, maliban sa production crew, lahat ng tao roon ay tuluyang nalito. Anong nangyayari? Kakaanunsyo lang ni River na aalis na siya. Kakakuha lang niya ng first place. Paanong may bigla na lang umaalis pagkatapos nun? Litong-lito ang lahat at biglang sumabog ang reaksyon ng audience. Naging magulo ang buong venue. Pinanood ako ni Ruby habang naglalakad palayo, may kung anong emosyon sa mga mata niya na hindi mabasa. Hindi niya maunawaan kung ano bang nangyari. Nagulat at nalito rin ang ibang contestants, pero higit sa lahat, tahimik silang natutuwa. Ngayong wala na ako, isang kalaban na ang nabawas. Pero si Marcos, kitang-kitang galit na galit. At may kakaiba sa tingin niya. Tuluyan na akong umalis. Ibig sabihin, wala na siyang pagkakataong makaganti. Damn it, River, ang dumi ng galaw na iyon. Tinapos ng host ang programa gamit ang sunod-sunod na maayos at opisyal na linya. At ganoon na nga natapos ang semifinal. Kinabukasan, sa loob ng opisina ni Yvonne, nakaupo ako sa couch habang binabasa ang kontrata para sa Locks and Miles. 2 episodes. 1,000,000 bawat episode. Umaasa pa sana akong mataasan ng konti sa negotiation, pero sinabi ni Yvonne na wala na siyang magagawa. Sobrang sikat kasi ng show. Hindi sila naubusan ng guests. Sa susunod na linggo na ang shoot. Kailangan ko na lang magpakita. Nakaupo si Yvonne sa tapat ko at mahina siyang nagsalita. Nabasa mo na, wala namang issue. Inabot ko ang pen na binigay niya at bahagyang nagdikit ang mga daliri namin. Malamig ang balat niya. At sobrang lambot sa pakiramdam. 2 kopya ang kontrata.
Tinago ko ang isang copy matapos pumirma at iniwan ang isa sa production team. Habang papalabas ako, iniabot ko ang kanang kamay ko habang nakangiti. Salamat, Yvonne. Sana makatrabaho kita ulit. Napatingin sa akin si Yvonne, nag-atubili sandali bago niya tinanggap ang handshake ko. Mabilis dumating ang Biyernes. Naipalabas na ang episode 4 ng Heaven's Voice. Si Lily, mula pa kaninang umaga, nakaupo na sa couch niya habang naghihintay. Sobrang ganda ng performances ni River sa unang 3 episodes. Fan na talaga siya ngayon. Autumn ang theme ng episode na ito. Nang makita niya ang song listing, instinctively niyang tinaasan ng konti ang volume. Maple. Sakto talaga ang title sa theme. Sa mismong pagtugtog ng intro, agad lumiwanag ang mga mata ni Lily. Nakatitig siya sa screen habang pinapanood si River na ibinubuhos ang buong puso niya sa performance. Bigla siyang natigilan. Napakagaling nito. Lalo pang kumislap ang mga mata niya. Umaapaw na ang live comments. Isa na naman original song. Ang galing nito. Para kaya kanino isinulat ni River ito? Nakakainggit. Parang sumasakit ang puso ko para sa kanya. Sa kabilang parte ng syudad, katatapos lang panoorin ni Serena ang video niya. Hindi niya inasahan na ganito pala kagaling si River bilang songwriter. Hanggang ngayon, wala pa ring tamang tracks para sa bago niyang album. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Dapat ba niyang kontakin si River? Pero agad niyang naalala ang pagtataksil. Siya at si Jade. At kaagad niyang tinapon ang ideyang iyon. Lahat ng love songs na sinusulat niya. Peking sincerity lang ang lahat. Samantala, sa isang luxury apartment sa kabilang bahagi ng syudad, palihim na nanonood si Sonny ng Heaven's Voice. Nang mapansin ni Serena ang napakalaking boto na nakuha ni River, may biglang sumiklab na excitement sa dibdib niya. Isa na lang ang natitirang hadlang. Kapag natalo ni River si Marcos, siya na ang magiging kampiyon. Sa isip pa lang niya, napapakuyom na siya sa kaba. Kasabay niyon, sa loob ng villa ni Preston sa Warner Entertainment, may isang mid-tier actress na nakasuot ng makinis na nightgown habang marahang minamasahe ang sentido niya mula sa likod. Nakasandal si Preston, hawak ang phone sa isang kamay habang iniscroll ang trending list. May mabagal na ngising sumilay sa gilid ng labi niya. Come back! Managinip ka na lang. Alam niyang umatras na si River dahil siya mismo ang nag-ayos niyon. At habang iniisip niya iyon ngayon, lalo siyang nasisiyahan sa sarili niya. Bahagya niyang iniangat ang ulo, tiningnan ang mukha ng babae. May kung anong nagpapaalala iyon sa kanya kay Jade, kaya hinatak niya ito papunta sa mga bisig niya. Pagsapit ng linggo ng gabi, lumipad ako papuntang Guangsheng para simulan ang filming ng Locks and Miles. Sa lobby ng hotel, nasalubong ko si Yvonne. May kakaiba siyang tingin sa akin at sa totoo lang, nagsisimula na akong mailang. Sa wakas, ako na ang unang nagsalita. Yvonne, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Inikot niya ang mga mata niya, sandaling tumigil, saka ibinalik sa akin ang tanong. Alam mo ba kung sino pa ang guest sa episode na ito? Umiling ako. Hindi ako nakikialam sa mga ganyang bagay. Umiti lang ako at sumagot, nandito ako para mag-film at kumita. Hindi ko kailangang alalahanin kung sino pa ang kasama sa show. Pinakatitigan ako ni Yvonne ng matagal, parang may gustong sabihin. Fine, malalaman mo rin bukas. Pagbalik ko sa kwarto, hindi ko mapigilang isipin iyon. Hindi naman nila ako puputulan ulit, hindi ba? Mabilis akong naligo, binuksan ang laptop ko, at bumalik sa pagsusulat. Umabot na sa 8,000 saves ang novel, at tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng numbers. Kinabukasan ng umaga, opisyal nang nagsimula ang filming ng Locks and Miles. Nagtipon-tipon ang lahat sa harap ng hotel entrance. Unang dumating ang 6 na regular cast members. Pagkatapos, ipinakilala ako ng direktor at halatang nagulat ang iba pang cast. Hindi ba nasa Heaven's Voice ang lalaking to? Anong ginagawa niya rito? Kitang-kita ang pagkalito sa mga mukha nila. Tumakbo ako palapit na may malaking ngiti. Hey everyone, ako si River. Si Charlie ang unang bumati sa akin, pagkatapos sumunod na rin ang iba na may magagalang na hello. Pumwesto ako sa pinakadulong kanan. Nakatayo sa gitna si Lance, isa sa pinakamalalaking A-list celebrity sa bansa. Mas mataas pa nga ang popularity niya kaysa sa akin noong peak ko. Pagkatapos, dumating ang pangatlong guest. May itim na talent van na huminto sa harap. Bumukas ang pinto. At bumaba si Serena. Nanigas ang lahat, sa kasabay-sabay na palingon sa akin na may kakaibang mga tingin. Ako rin mismo natigilan. Si Serena ang final guest. Kaya pala kakaiba ang kilos ni Yvonne kahapon.
Penguin Media at Mango TV, pare-pareho lang talaga ang galawan. Handang gawin ang kahit ano para sa views. Pinanatili kong neutral ang ekspresyon ko habang nakikisabay sa palakpakan kasama ng lahat. Napansin ako ni Serena at bahagya siyang napadoble tingin. Hindi naman sikreto ang naging relasyon niya kay River. Curious ang lahat kung paano pumayag si Serena sa setup na ito, pero base sa gulat sa mukha niya, pati na rin sa pagkabigla ng managers niya sa likod, malinaw na wala ring ideya ang mga ito. Mabilis na inayos ni Serena ang sarili niya at naglakad papunta rito. Nakatayo ako sa pinakadulong kanan, habang siya naman ay inilagay sa tabi ni Lance sa gitnang pwesto. Sa sandaling ito, pakiramdam naming dalawa, para kaming nasa dalawang magkaibang mundo. Pero nang magkatabi sina Lance at Serena, gwapong lalaki at napakagandang babae, mukha talaga silang perpektong golden pair. May 3 challenges na kailangang tapusin sa episode na ito. 9 na tao ang hahatiin sa 3 teams, at bawat grupo ay may kanya-kanyang task. Pinabunot ng direktor ang lahat. Nakabunot ako ng 6. Napalingon ako sa paligid. Wala nang ibang may 6. Sinilip ni Lance ang nakuha niya. 3. Si Serena, 6. Bahagyang bumagsak ang mukha niya. Sa huli, isang team kami ni na Serena, Charlie at ako. May kidlat ng selos na dumaan sa mga mata ni Lance. Nagkatinginan ang iba. Hindi talaga matakasan ng dalawang to ang isa't isa, ano? Ang task ng team namin ay mag-perform sa ibabaw ng isang double-decker bus. Nag-set up ang production crew ng double-decker na may speakers at instruments sa upper deck. Doon kami magpe-perform para kumita ng pera. Naunang umakyat si Charlie, sumunod si Serena, at ako ang nasa likod. Medyo awkward para kay Serena ang pag-akyat dahil sa suot niyang skirt. Alam ko agad kung ano ang iniisip niya, kaya kumuha ako ng kumot, binuklat iyon at iniabot sa kanya. Ito ang unang beses na may ipinagpalitan kami. Bahagyang nagulat si Serena habang tinatanggap iyon at simpleng nagsabi, "Salamat." Ibinalot niya ang kumot sa baywang niya at nagsimulang umakyat. Pero madulas ang hagdan at instinctively siyang kumapit sa kung anong maabot niya, sakto sa braso ko. "Mag-ingat ka." Pagkarinig sa boses ko, sandaling natulala si Serena. Nang makabawi siya, kusa niya akong binitawan at umakyat na sa upper deck. "Salamat." Isa na namang simpleng pasasalamat, malamig at may distansya pa rin ang tono niya. Hindi ko mapigilang mapaisip kung gaano kalambot at kalamig ang kamay niyang dumampi sa braso ko. At bago ko mapigilan ang sarili ko, may pumasok na isipin. Ang sarap sigurong hawakan ng kamay na ganyan tuwing tag-init. Sa upper deck, abala na si Charlie sa pag-aayos ng speakers at instruments. Sa pangunguna ni Charlie, umandar ang bus papunta sa nakaayos ng street route. Pumwesto si Charlie sa gitna, habang kami ni Serena ay nasa magkabilang gilid niya. Halos agad kaming napaligiran ng tao. Halatang nagugulat sila nang makita akong magkasama kami ni Serena. Pero natural na host si Charlie pagdating sa social skills. Agad siyang nagsimula sa introductions at biro. Napatawa niya ang crowd. Parami ng parami ang mga humihinto para manood. Tumingala ako sa langit. Pakiramdam ko, parang nanggagaling ang lahat ng ito sa ibang buhay. Pagkatapos, 2 kanta ang kinanta ni Serena, at sa totoo lang, walang ibang masasabi. Talagang napakahusay kumanta ng diva. Pagdating ng turn ko, tila wala pa rin sa sarili si Serena matapos akong pakinggan. At doon nagsimulang pumatak ang mahinang ulan. Naputol ang performance namin ng maaga dahil sa ulan. Binilang ni Charlie ang kinita namin. 1,000. Mukhang makakapag-treat tayo sa sarili natin ngayon. Pagbalik sa hotel, paisa-isang dumating ang ibang teams. Napansin ni Lance na halos hindi kami nag-usap ni Serena at may tahimik na alon ng ginhawang dumaan sa kanya. Bago mag-dinner, may isa pang laro. Masayang-masaya ang lahat. Pagkatapos ng masarap na pagkain, nakalaan ang hapon para gastusin ang perang kinita namin. Nagdesisyon sina Charlie at Serena na maglibot sa pedestrian shopping strip at okay lang naman sa akin iyon. Ang problema, walang inihandang sasakyan ang production crew, kaya lahat kailangang sumakay ng electric scooters. Presko at malamig ang hangin matapos ang ulan, at halos hindi mapigilan ni Charlie ang excitement niya. Pero mukhang alangan si Serena, nakatayo sa tabi ng scooter na parang hindi alam ang gagawin. "Hindi ako marunong gumamit nito," sabi niya, medyo nahihiya. Tinawanan lang iyon ni Charlie. "Walang problema, pwedeng may magsakay sa'yo. Kaya mo naman siguro iyon, River, tama ba?" Tumango ako at napatingin kay Serena. Dahil alam ko nang hindi siya marunong, kinuha ko ang pink helmet sa tabi at iniabot sa kanya, kaswal lang ang tono ko. "Ikaw bahala kung kaninong sasakyan sasakay ka." Napansin iyon ng ibang guests.
Paalis na sana si Lance kasama ang teammates niya, pero natigilan sila. Nakaramdam siya ng oportunidad at agad lumapit para tanungin si Serena kung gusto niyang sumama sa group nila papuntang beach. Lumiwanag ang mga mata ng direktor habang pinapanood ang eksena. Agad niyang sininyasan ang camera crew para kumuha ng close-up nila Serena, ako at Lance. Sino ang pipiliin ni Serena? Matalim ang tingin ni Wendy kay Serena. Hindi siya natutuwa na malapit si Serena kay River, pero ayaw rin niyang mapalapit ito kay Lance. Alam niyang may iba't ibang babae si Lance, hindi pa nga alang nabubunyag. Nakatayo lang si Serena, nag-aalangan. Hinahaplos ng hangin ang buhok niya, at sobrang ganda niya sa sandaling iyon. Alam na alam niya kung ano ang habol ni Lance. Pero nang mapatingin siya kay River, nakita niyang wala akong kahit anong reaksyon. Parang wala akong pakialam kung kanino siya sasama. At may kung anong kumirot sa dibdib niya dahil doon. So naka-move on ka na talaga sa akin. Lahat ng matatamis mong salita noon, wala lang pala. Fine. Kung wala kang pakialam, pipiliin kita para lang inisin ka. Tinanggihan ni Serena ang imbitasyon ni Lance, isinuot ang pink helmet, at naglakad papunta sa scooter ko. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ako talaga ang pinili ni Serena. Napilitan si Lance ngumiti, pero halatang may inis sa tinging ibinato niya sa akin. Aalis ka ba o ano? Ano pang hinihintay mo? Bigla akong natauhan, may bahagyang iting sumilay sa labi ko. Kumapit ka ng mahigpit. Ayokong mahulog ka. Hindi ako pinansin ni Serena. Tumawa lang ako at pinaandar ang scooter, mabilis na umabante. Dahil sa biglang andar, napasubsob si Serena pasulong. Napadikit siya sa likod ko at napakapit ng mariin sa jacket ko sa gulat. Ang lambot. Ramdam ko ang init ng katawan niyang nakadikit sa likod ko, habang naaamoy ko ang banayad niyang pabango sa hangin. Kita mo. Sinabi ko na sayong kumapit ka. Namula ng bahagya ang mga tenga ni Serena. Pareho niyang kamay ang mahigpit na nakakapit sa jacket ko, pero ayaw pa rin niyang humawak sa akin gaya ng sinabi ko. Pagkatapos ng ulan, malamig at presko ang hangin sa Guangchang, habang banayad ang ihip ng hangin sa paligid. Bihira lang magkaroon ng pagkakataon si Serena na makapaglibot ng ganito. Puno ang mga kalsada ng mga gusaling mailumang retro style. Hawak niya ang phone niya, kuha ng pictures, masaya na parang batang namamasyal. Nasulyapan ko ang mukha niya sa rearview mirror, flawless, napakaganda, at may kung anong gumalaw sa loob ko. Ang ganda niya talaga. Ano bang iniisip ng original soul? Bakit niya binitawan ang babaeng to? Maya-maya, nag-red ang traffic light sa unahan. Bigla akong nagpreno at si Serena, na hindi handa, muling bumangga sa likod ko, muntik pang mabitawan ang phone niya. Ramdam ko ulit ang pamilyar na lambot na dumidiin sa likod ko. Paglingon ko, sinalubong ako ng tingin niya. Kalahating inis, kalahating kung ano paman. Nagpanggap akong inosente. Sorry, red light. Wala siyang sinabi, umatras lang ng bahagya para dumistansya sa akin. Pagkatapos, itinago niya ang phone niya. Nag-green ang ilaw at muli akong umarangkada. Sobrang lakas ng hatak. Bahagya kong tinapik ang preno at muli siyang bumangga sa akin. River, sinasadya mo ba to? Namula ang mga tenga ni Serena. Talagang naghihinala na siya. Hindi matagal lang akong hindi nakasakay nito. Masyadong malakas ang hatak ng mga scooter na to. Kumapit ka na lang ng mas mahigpit. Todo tanggi pa rin si Serena. Pero hindi pa kami nakakalayo nang may biglang kotse na sumingit sa harapan namin. Mariin akong pumreno at muntik na namin itong mabangga. Namutla si Serena at sa pagkakataong ito, niyakap niya ako mula sa likod at mahigpit na kumapit. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Nakarating kaming tatlo sa pedestrian shopping strip at nagsimulang maglibot. May pagkain at kung ano-anong maliliit na souvenirs saan ka man tumingin. Napansin ni Serena ang isang shop sa unahan kung saan gumagawa ang mga tao ng custom ceramic figurines. Sa loob, may batang magkasintahan na magkasamang gumagawa ng isa. Bigla siyang natigilan. May alaala na sumagi sa isip niya. Silang dalawa, ginagawa rin ang parehong bagay noong kakasimula pa lang nilang mag-date. Perpekto ang lahat noon. Napansin ko ang naging reaksyon niya. Kinagabihan, naghahanda na si Serena para matulog nang makarinig siya ng katok sa pinto. Binuksan niya iyon. May isang gift box na nakalapag sa sahig. Nag-atubili siya bago yumuko at buksan iyon. Sa loob ay isang chibi-style ceramic figurine. Maliit at adorable na bersyon niya, eksaktong kamukha niya. Napatingin siya sa pinto ng kwarto ko. Kailan pa niya nagawang gawin to? Sa kabilang side ng pinto, nakatayo ako habang sumisilip sa peephole, pinapanood siyang dalhin iyon papasok.
Bahagyang umangat ang gilid ng labi ko. Gumagana talaga sa lahat ng oras. Kinabukasan, inayos ng production crew ang isang campus performance para sa amin. Nakakalat na sa sports field ang mga estudyante, mahigit 5,000 silang lahat. May media crews kahit saan. Si Charlie, naging ultimate crowd pleaser na naman, pinangunahan ang lahat paakyat sa stage habang binabati ang mga estudyante. Nagsisigawan sa tuwa ang crowd sa ibaba at agad nang umugong ang usapan. Ang gwapo ni Lance. Ang ganda ni Serena. Teka, si River ba iyon? Anong ginagawa niya rito? Yung gago na iyon. Malinaw na narinig ng lahat sa stage ang huling sigaw na iyon. Gusto ko na lang maglaho sa hiya. Nagsimula na ang performances. Kinanta ni Serena ang isa sa mga love songs niya. Punong-puno at effortless ang boses niya at hindi ko maiwasang tuluyang madala. Pagkatapos, natapos ang grupo ni Charlie at turn ko na. Si Lance syempre ang pang-closing ng show. Lumakad ako palabas hawak ang mic. Sira pa rin ang reputasyon ko. May ilang estudyante na sa crowd ang nagsisigaw na agad ng pang-insulto. Narinig iyon ni Serena at halatang nayanig siya. Hindi niya maisip kung paano ko kinakayang pagdaanan ang lahat ng ito. May tahimik na simpatya sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Hey everyone, ako si River. Heto ang bago kong kanta, DV Deskmate. Napatuwid ang mga estudyante nang ma-realize nilang bagong kanta ito. World premiere dito sa school natin. Ang swerte natin. Sa stage, hinawakan ko ang gitara habang dahan-dahang gumagalaw ang mga daliri ko sa strings. Unti-unting umangat ang melody, may dalang tahimik pero masakit na lungkot. At ilang linya pa lang, bumabalik na sa classroom ang isip ng lahat. Hinahatak kaagad ng kantang ito. Napaliwanag ang mga mata ni Serena. Hindi niya inasahang ganito na magsulat si River ngayon. Napakadaling sundan ng melody kaya nagsimula ng sumabay sa paghuni ang mga estudyante sa crowd. Parang time machine ang kantang ito. Diretso nitong ibinabalik ang lahat sa mga araw nila sa school. Ramdam din iyon ng ibang guests sa stage. Naalala nila ang sarili nilang mga kaklase. Yung isang kaibigang pinakamalapit sa kanila at napapaisip sila kung saan na kaya sila dinala ng buhay. May luha na sa mga mata ng ilang estudyante sa crowd. 3 taon ng high school. Ang daming alaala. At maya-maya magkakahiwalay rin ang lahat. Mahirap hindi tamaan. Natapos ang kanta. Biglang umalingaw-ngaw ang palakpakan ng crowd. Walang may nag-expect na kayang gawin ito ni River. Ibang usapan na ang love songs, pero ito. Ang galing. Salamat sa inyong lahat. Malalim at taos puso akong yumuko sa kadahan-dahang naglakad pababa ng stage. Tinatawag pa rin ng mga estudyante ang pangalan ko. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Victor at Yvonne. Hindi tumitigil ang lalaking to sa pagsurpresa sa amin. Sasabog ang episode na to. Pinanood ako ni Lance habang bumabalik ako at sa unang pagkakataon, may kung anong kaba siyang naramdaman. Akala niya isa na naman itong love song. Pero ibang-iba ito. Isa na namang bagong side ni River. Tumayo ako sa tabi ni Serena at natahimik. Nakatingala siya sa malalim na asul na langit. Lumiko ako at tiningnan siya. Ang elegante ng hubog ng liig niya, maputi at napakaganda. Pagkatapos, sinundan ko ang tingin niya pataas sa parehong malalim na bughaw. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Tahimik ang mundo. Walang katapusang asul ang kalangitan. Dumaan ang banayad na hangin at sa gitna ng katahimikang iyon, pareho kaming napangiti para lang sa sarili namin.